Tumayo ka sa finish line, Yefan. Ako? Pinagdududahan mo ba ang galing ni Li Xiao at Qin Xiao? Hindi po. Alis ka na dyan. Gusto mo bang tanggalin kita? Hindi ba't patay na ako? Gising na po kayo, young master. Sino kayo? Nakalimutan na po ba ninyo? Kami po ang mga alila ninyo. Mga alila. Pagkatapos kong mamatay sa aksidente, nabuhay ako muli bilang ang pangalan ng anak ng family, ang real estate magnate. Yung kilalang tanga. Young master, haan po ninyo kaming magbihis sa inyo. Ganito pala ang buhay ng mayaman, magaganda pa ang mga alila. Bulag ka ba? Nasira mo ang paboritong crystal feeding bottle ng young master. Hindi ba't ito yung babaeng boss ko sa nakaraang buhay na? Pilit akong pinatayo sa finish line. Ngayon, naging personal secretary ko siya. Paumanhin po, young master. Hoy, sandali lang. Young master, nasira niya ang paborito ninyong crystal feeding bottle. Alam ko. Kaya ako mismo ang magpaparusa sa kanya. Hindi mo inaasahan to, di ba, Xiao King? Sa nakaraang buhay, mataas ang tingin mo sa sarili mo, hinamak mo ako. Pinilit mo pa akong mamatay. Ngayong buhay na to, panahon ko na. Nasira mo ang mahal kong feeding bottle, ako ang bahalang magparusa. Humarap ka dyan at ituwid mo ang puwit mo. Huwag na. Masyadong mabigat itong ruler, baka masaktan ka. Salamat po, young master. Teka. Hindi ko sinabing palalampasin ko to. Tumigil ka. Siya pala. Sa buhay na ito, naging kapatid ko siya. Sige, tingnan natin. Kuya, ito ang paborito mong crystal feeding bottle. Ipapalit ko ito sa babae. Anga talaga. Isang pirasong kristal lang, napakasaya na. Kukunin ko talaga si Secretary Chiao. Ano ka ba? Isang sira-sirang crystal feeding bottle lang. Gusto mong ipagpalit sa sekretary ko. Akala mo ba tanga ako? Hindi ba tanga ka nga? Kahit man lang gintong brick ang ibigay mo. Sige, papadalahan kita mamaya. Mamaya pa. Para saan pa yang mamaya mo? Hindi ba't ako na lang ang bibili? Mamaya ka pa. Sige, mamaya ka. Ano? Nakatayo lang kayo diyan? Hanapin ninyo agad ang ama ko. Sabihin ninyong nagwala na naman si Feng Ming. Tatawagin pa rin na tatay. Kahit tawagin mo pa akong amang tunay, wala rin mangyayari. Ikaw, tawagin mo ako. Tatawagin pa rin na tatay. Feng Ming, halika, umupo ka. Tatay. Feng Ming, bakit mo pinagbuhatan ng kamay ang kapatid mo hanggang sa ganyan ang itsura niya? Tatay, hindi mo alam, itong batang to, inisip akong tanga. Gusto pa niyang palitan ng isang linggong ginto ang sekretarya ko. Hindi ko siya papaluin. Sino pa ang papaluin ko? Anak, hindi siya ang nag-isip na tanga ka. Ikaw talaga ang laging tanga. Feng Ming, Ang pagpapasa kay Sekretarya Chiao sa kapatid mo, iyon ang ideya ko. Ang kapatid mo ngayon ang namamahala sa kumpanya. Kulang siya ng isang mahusay na katulong. Bagay na bagay si Sekretarya Chiao. Gaano man kagaling, sekretarya ko pa rin siya. Gaano man kagaling dahil yon sa mahusay akong nagturo. Saka, ako ang panganay sa pamilya Kin. Kahit na kailangang mamahala, ako lang ang dapat mamahala, Ano kinalaman niya rito? Feng Ming, may sakit ka pa rin. Ang pagmamaniho ng kumpanya. Tatay, gumaling na ako, kaya ko namang pamahalaan ang kumpanya. Atay, tingnan mo si Feng Ming. Manahimik ka. Gusto mo bang masampal ulit? Kami ni tatay ang nag-uusap, wala kang karapatang makialam. Anak ka sa labas. Feng Ming, kahit na gumaling ka na, wala kang dating karanasan sa trabaho. Ang mga direktor ng korporasyon ng grupo, hindi rin sasang-ayon. Tatay, gawin natin ito, ang Sinyu Investment Company na hawak niya. Ipasa mo sa akin para pamahalaan. Kapag may naipakita na akong resulta, saka ako papasok sa punong tanggapan. Ito. Hindi ako sang-ayon. Tatay, sino siya? Inatake ka na naman? Siya ang babaeng ina mo. Aba, ito pala ang babaeng ina ng matanda. Ang ganda. Ina, gusto kong pakainin mo ako ng gatas. Umalis ka dyan. Ayaw ko, gusto ko talagang uminom. Feng Ming,
Matanda ka na, hindi mo na kailangan ng gatas. Hindi ako matanda. Hindi mo nga ako pinapamahala ng kumpanya. Bata pa ako. Tara, uminom ng gatas, ina. Gusto kong pakainin mo ako ng gatas. Huwag kang lalapit. Huwag mo akong hawakan. Feng Ming, papamahalaan kita. Talaga? Salamat, tatay. Akala ko gumaling na ang tanga kong anak na ito. Bakit inatake na naman? Talaga bang tanga itong hangal na to? O nagpapanggap lang? Asawa, Star Universe Entertainment. Pero ito'y ilang taong pinaghirapan ni Yufeng. Ibibigay mo na lang sa kanya. Paano kung sirain niya? Ito. Ganito na lang, bigyan mo siya ng 1 buwan. Kung mapapataas niya ang kita ng kumpanya ng 20%, hayaan mo siya magpatuloy. Ano sa tingin mo? Feng Ming, Tay, huwag kang mag-alala, hindi ko kailangan ng 1 buwan, 3 araw lang. Dodoblehin ko ang tubo ng kumpanya. Talagang tanga pa rin, doblehin ang tubo. Kahit si Kinyuming mismo ang gumawa, imposibleng doblehin ang tubo sa loob ng 3 araw. Paano kung hindi na double? Kung hindi na doble, hindi na ako magmamaneho ng kumpanya. Inay, gusto kong pakainin mo ako ng gatas. Feng Ming, okay lang kung hindi mo magawa yan. Maghahanap ako ng yaya para sa'yo. Ayaw ko ng yaya. Gusto ko si inay. Asawa, tingnan mo siya. Tama na. Dalhin mo si Yufeng para sa turnover. Day, 6 na. Yufeng, alis na tayo. Ang babae talaga, napakatuso. Pero sa ganito lang. Gusto mong pigilan akong makuha ang kapangyarihan sa pamilya Qin? Panaginip lang yan. Si Yao King sa kumpanyang ito. Magkano pa ang available na cash? Ginoo, mga 100 milyon ang pwedeng galawin. Ay ganito, kunin mo lahat. Ipagpapayaman kita. Ginoo, saan tayo kikita? Sa auction house ng Jaya Shaibo. Ginoo, wag na lang. Ikaw ba ang amo ako? Bilisan mo. O gusto mo pa ng palo? Bilisan mo. Hoy, Ginomer. Itong tanga, lahat ng pondo. Gagastusin sa auction house. Akala mo talaga tanga ako. Hindi nyo alam sa auction na ito. May mamahaling bagay na nagkakahalaga ng 100 milyon. Nanay, kanina tumawag sa akin si Xiao King. Sabi niya kinuha ng tanga ang lahat ng cash ng kumpanya. At pumunta sa auction house ng Jia Shibo. Anong gagawin niya sa auction house? Sabi ni Xiao King, yung tanga raw ay magpapapera sa auction house. Tanga talaga, nag-isip pang kumita sa auction house. Nakakatawa naman to. Ang dami ko nang nakikitang tanga, pero siya ang pinakatanga. Mukhang di na kailangan yung mga backup plan natin. Siyempre, di na. Sa katangahan niya, baka maubos niya ngayon lang yung pera ng kumpanya. Pagkatapos ng auction, sabihin mo na sa tatay mo. Tingnan natin kung paano pa siya ipagkatanggol na matandang yun. Gets? Tingnan mo, yan ba yung tanga ng pamilyang Qin? Nandito na naman para magwaldas. May kasunod pang magandang babae. Sayang naman. Swerte lang sa buhay, mayaman ang tatay. Qin Shao. Liming Hao, sa past life, siya yung kasama ni Qin Yufeng na nakabangga sa akin. Di ko akalain na makikita ko ulit siya ngayon. Pero ngayon, di na ko yung dukhang lalaki noon. Lene. Qin Shao, bakit mo ko sinuntok? Huwag kang harang sa daan, nakaharang ka. Ako? Ang dami mong sinasabi. Liming Hao, konting interest muna to. Usapan natin to mamaya. Minghao, okay ka lang. Kinagat lang ng asong ulol, okay lang. Umalis ka. Papatayin ka nila. Death Race 2. Ikaw ang target nila. Qin Shao, ako. Babae mo to. Ekin 2. Magkano? Bibilhin ko. Qin Feng Ming, huwag kang magmalabis. AI. Inshao, pakiusap, huwag mo siyang saktan. Si Aoyu, mahal kita. Tumabi ka lang. Manood ka. 1 milyon, bilhin ko ang pagkakasal mo ngayong gabi. Qin Feng Ming, fans ko 2. 10 milyon. Qin Feng Ming, binabalaan kita. Huwag kang magmalabis. 30 milyon. Kung tatanggihan mo pa, kukunin ko na. Nga pala, ang pamilya ninyong Lee. May malaking utang sa amin, di ba? Maniwala ka, kukunin ko na ngayon. Sykes, Qin Shao, ang galing mo.
Yan ang matalino. Halika, Xiaoyu, tayo lang. Kiao Qiuyu, kung mamayang gabi, ipagkakatiwala mo ang sarili mo sa tangang ito, talagang paparusahan ko ang pamilya Kiao. Kung magsasalita ka pa, bubunutin ko lahat ng buhok mo. Magandang ate, ngitian mo ako. Yan, tama na. Mga Ginoo, ito ay Ming Dynasty porcelain. Sinasabing ginamit sa palasyo, hindi man ito napakamahal. Pero maganda ang kalidad. Simula sa 3 milyon. Minimum na dagdag ay 50 milyon. Ito ang kukunin ko. Mas malaki ito sa bote ko, dito na ako iinom ng gatas. Sinong makikipag-agawan, susuntukin ko. Tangang-tanga, milyon lang, 50 milyon ang ginastos. Paalang panggatas. Walang makikipag-agawan sa'yo. binabati kita, Qin Xiao, sa Ming porcelain na ito. Ang galing mo, Qin Xiao. Milyon lang, 50 milyon ang binayad. Isang bote, sinong nagsabing milyon lang ang halaga? Mas malaki ito sa bot ko, bilyon ang halaga nito. Bilyon? Ming Dynasty porcelain lang ito. Paano mapapatunayang bilyon ang halaga? Ganito na lang kung higit sa 1 bilyon ang halaga. Tatalikuran mo ang pagiging nobyo niya. Kung hindi abot ng 1 bilyon? Kung hindi aabot ng 1 bilyon, ibibigay ko sa iyo ang senior investment ko. Sigurado? Ako ang panganay ng pamilya Qin, ang salita ko tama. 10 ang bote. Sige, tataya ako. Mga Ginoo, maging saksi kayo. Si Qin Fengming, ang tanga. Senior investment, bilyon ang halaga, basta-basta lang tinaya. Paano mo mapapatunayang higit sa 1 bilyon ang halaga? Mas malaki ito sa crystal boat ko. Ganito na lang, ibebenta ko sa iyo ng 2 bilyon, okay? 2 bilyon? Qin Xiao, ang porcelain, hindi ang boat. Hindi ang boat na ito, hindi abot ng 2 bilyon. Talagang hindi matino ang utak, tanga talaga. Bagong binili ng mahal, ibebenta na sa auction house. Akala mo ba, katulad mo ang mga tao sa auction house? Mga tanga rin ba? Hinamak mo akong tanga. Kahit tatay ko, hindi nagsalita ng ganyan. Naku, ito ay tunay na Han Dynasty Jade. Kahit tatay ko, hindi nagsalita ng ganyan sa akin. Naku, ito pala'y sinaunang Jade ng dinastyang Han. Ang sinaunang Jade ng dinastyang Han. Ang halaga nito'y abot siguro sa bilyon. Hindi lang bilyon, 3 hanggang 4 na bilyon man lang. Ang galing talaga ng paningin ni Qin Xiao. Isang bagsak lang, 3 hanggang 4 na bilyon na. Totoo bang 3 hanggang 4 na bilyon? Qin Xiao, ang aking auction house ay handang mag-alok ng 3 bilyon. Hindi, 3 bilyon at 500 milyon. Sige, bibigyan kita ng mukha ngayon. Ibebenta ko na. Sabi ko na nga ba, mas malaki pa ito sa aking kristal na bote ng gatas. Paano naman hindi ito magkakahalaga? Salamat, Qin Xiao. Walang anuman. Basta maganda ka kasi. Liminghao, natalo ka. Ngayon, dadalhin ko siya pauwi. Wala kang tutol, di ba? Natalo ako sa isang tanga? Ako. Wala akong tutol. Mabuti. Halika, uwi na tayo. Isigaw ninyo. Ang nobya ni Liminghao ay dinala na pauwi ni Qin Xiao. Ang nobya ni Liminghao ay sumama na kay Qin Xiao pauwi. Qin Fengming, papatayin kita balang araw. Qin Xiao, pakiusap, bitawan mo ako. Hindi kita bibitiwan. Panalo kita eh. Qin Xiao, kasal lang ang nakatakda sa amin ni Liminghao. Hindi ako kanyang babae. Wala siyang karapatang magdesisyon para sa akin. Eh di sa buhay na ito, ako ang magdedesisyon para sa'yo. Ako. Qin Fengming. Tatay, narinig niya na inilipat mo ang pundo ng kumpanya. Pa sa action. Galit na galit siya. Sabi niya, umuwi ka agad. Huwag mag-alala, uwi na ako. Mabait ka, hintayin mo ako sa bahay. Bukas, pupunta ako sa inyo para humingi ng kamay. Tara na. Ang panganay na Qin ang magpapakasal sa akin. Pero tanga siya. Ah, mahal, huwag ka nang magalit. 1 bilyon lang naman yan. Kahit naubos ni Feng Ming. Kikita naman ulit yan ni Yufeng. Tatay, 1 bilyon para sa aral ni kuya. Maliit na bagay lang yan. Pagbalik ko sa kumpanya, 1 buwan lang, kikita ko niyan para sa iyo. Hay, si Yufeng talaga ang masunurin. Tatay. Ikaw, Tatay. Fengming,
Kung gusto mong maglaro sa auction house, sabihin mo lang sa akin kung walang pera. Bakit mo kailangang bawasan ang pundo ng kumpanya para doon? Alam mo ba kung ano ang magiging epekto ng ginawa mo? Sa kumpanya? Tatay, hindi ako naglalaro, nagtatrabaho ako para kumita. Kumikita sa auction house? Iniisip mo ba na tanga kami? Masamang bata ka. Sasabihin mo pa yan? Maniwala ka, papaluin kita. Qin Fengming, nababaliw ka na ba? Ang hirap-hirap ng kapatid mo mapalago ang kumpanya hanggang sa ganito kalaki. Pagkatanggap mo, inubos mo agad lahat ng pundo ng kumpanya. Hindi lang basta ginastos, minura mo pa siya. Tao ka pa ba? Pinagdudahan niya ang kakayahan kong kumita, bakit hindi ko siya mumurahin? Wala namang duda si Yufeng sa'yo. Ang sinasabi niya ay totoo. Totoo. Totoo na kumita ako ng 300 milyon. 300 milyon. Kung talagang kumita ka ng ganoon, ako na. Pakainin mo ako ng gatas ngayon din. Nababaliw na ba tong tanga sa paghahanap ng gatas? Pero bilang isang tanga, imposibleng kumita ka ng 300 milyon. Paano kung hindi ka kumita ng 300 milyon? Kung hindi ako nakakita ng 300 milyon, hindi na ako makikialam sa mga bagay ng kumpanya. Mahal, narinig mo ba? Sinabi niya mismo yon. Mula ngayon, hindi na siya makikialam sa kumpanya. Talaga namang si Ling Yu. Alam niyang may problema sa utak si Fengming. Pinagtripan pa. Pero mabuti na rin. Para matigil na ang pag-isip ni Fengming. Para magpagaling na siya ng maayos. Fengming, sigurado ka ba? Hindi ka na magmamaniho ng kumpanya kung hindi ka kumita ng 300 milyon? Tatay, sigurado ako. Pero ang pangako sa akin ni Ina na gantimpala, hindi mo rin dapat pigilan. Sage, hindi ko pipigilan. Fengming, nasaan ang kinita mo? Ipakita mo naman sa amin. Heto. Tatay, ito ang 300 milyong kinita ko. Tingnan ninyo. Isang papel lang yan, sinasabi mong 300 milyon? Kuya, bumalik na naman ang dati mong ugali. Kung magsasalita ka pa, papatayin kita. Ay Sage na. Ang check na ito. Pwedeng i-convert sa 300 milyon anumang oras? Impossible. Yufeng, totoo ito. Fengming, sabihin mo sa tatay. Paano mo nagawa? Ay, madali lang. Bumili lang ako ng bote ng gatas. Nakakahalaga ng ilang daang milyon. Bote ng gatas? Halika, baby, ikaw ang magsabi. Ginoo. Binili ng binata sa auction house ang isang porselanang bote. Nang mabasag, may nakita sa loob na isang sinaunang jade ng dinastyang Han. Binili ulit ng auction house ang lumang jade na to sa mataas na presyo. Ang swerte ng batang to. Bumili lang ng porcelain vase ng basta-basta. Nasa loob pala ay may Han Dynasty na lumang jade. Fengming. Ang tanga-tanga mo pero ang swerte mo naman. Tatay, hindi ako tanga. Nga, ang talino-talino ng anak ko. Siyempre. Pero tatay, kung ganun katalino ako, pwede na ba si stepmom? Napainumin ako ng gatas. Fengming, malaki ka na. Ay, niloloko niyo lahat ako. Niloloko niyo ako. Papatayin kita. Dahan-dahan, anong kinalaman ko? Wala naman, pero pag nakikita kita, gusto kitang saktan. May sira ka ba? Honey, tingnan mo. Ayos na, ayos na. Tutuparin ko ang pangako. Papainumin ka na ni stepmom. Talaga? Lingyuy, bilis, pumasok ka sa kwarto. Honey, Sage, ikaw mismo. Ang nangako kay Fengming. Stepmom yan, huwag ka nang umupo dyan, alis na tayo. natalo pa ako sa isang tanga. Isang 0 lang naman. Para na lang akong kinain ng aso. Sige na. Stepmom, ano to? Anong ginagawa mo? Gagamitin mo ba yung boat para painumin ako? Malaki na si Fengming. Kaya na niyang uminom mag-isa. Stepmom, ihanda mo lang. Yung gatas, ako na ang inom. Ang tanga pala, painumin lang pala ako ng gatas. Akala ko. Stepmom, ito. Inumin mo na. Ah, saka bago ako painumin ni nanay, hinahalikan muna niya ako. Kaya dapat halikan muna. Ikaw. Sige na nga. Sayang lang ang galit sa isang tanga. Hindi naman talaga ako hahalikan. Nagbibiro lang ako. Hala, sumumpong na naman si tatay. Dali, puntahan ko. Galing ang tunog sa kwarto ni Qin Yufeng. Ano nang kinalaman ng tatay ko?
Bakit may boses panik si Xiaoqing? Hala, Babae, nagtaksil ka sa akin. Master, ako, hindi ako. Hindi? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Yung tungkol sa pera ng lalaking yon? Sabi ng panganay na wala na raw baterya ang cellphone niya. Gusto raw gamitin ang cellphone ko para maglaro ng Snake. Wala akong pagkakataon. Maglaro ng laro. Sa tingin mo maniniwala ako? Ngayon ipapakita ko sa'yo ang kapalit ng pagtataksil sa akin. Erginu. Ikaw nang para sa akin. Erginu. tigilan mo yan. Ikaw, Sinasaktan ng tao ko. Gusto mong mamatay. Suntukin ko ang tatay mo. Atay, tulong. Tulong. Ginoo, Fengming, tigilan mo. Ayos ka lang? Bakit mo naman sinuntong uli ang kapatid mo? Tatay, siya inapi niya si Xiaoqing. Yu Feng, lumayas ka. Fengming, huwag kang magalit. Mamaya ayusin ko ng maayos yang batang yan. Tiyak na hindi na siya ulit. Tatay, huwag kayong mag-alala kung may susunod pa siya. Papatayin ko talaga siya. Tama, tama, kung may susunod, wala na akong pakialam. Pero may isang bagay akong gusto pag-usapan sa'yo. Ano yon? Tungkol sa pagpasok sa punong tanggapan, sa tingin ng stepmother mo, kailangan mo pang magsanay. Magsanay? Kanina lang pinatawad ko iyang babae. Ngayon humahanap pa ng gulo. Sa tingin ng stepmother mo, yung pagkapera mo ngayon ay swerte lang. Pero ang pamamahala ng kumpanya, hindi pwedeng swerte lang. Kaya gusto niyang manatili ako sa Singyu. Investment company para magsanay. Pero huwag kang mag-alala. Basta sa loob ng isang buwan, sa pamamagitan ng pamumuhunan, makakapag-negatibo 20% profit ang kumpanya. Papayag ako na pumasok ka sa punong tanggapan. Hindi kailangan ng isang buwan, 3 araw lang, kaya kong doblehin ang kita. Ng kumpanya. 3 araw? Bobo talaga. Dodoblehin ang performance sa loob ng 3 araw. Impossible yan. Pero may isa rin akong kondisyon. Anong kondisyon? Kung matatapos ko, alagaan ako ng stepmother ko ng 3 araw. Ano na naman ba ang iniisip nitong bobo? Sige, pag ako. Pero kung hindi mo natapos, ano ang gagawin mo? Kung hindi ko natapos, tulad ng dati, hindi na ako makikialam sa mga bagay ng kumpanya. Sige, yan ang sinabi mo. Sinabi ko, Okay. Sige, usapan na yan ha. Ginoo, kailangan sa loob ng 3 araw. Doblehin ang performance ng buong kumpanya. Imposible yan. Hindi mo dapat sinang-ayunan siya. huwag kang mag-alala. Para lang naman. Doblehin ang performance, madali lang yan. Doblehin ang kita sa 3 araw. Kahit si Bathala mismo. Hindi magagawa yan. Kung sabi ni Ginoo madali lang. Mukhang di pa rin gumagaling ang isip niya. Ginoo, paano mo gagawin? Ako nauuhaw ako. Ginoo, Ano? Kanina ko lang sinagip ka, susuwayin mo pa ako. Ihanda mo ako ng mainit na gatas. Siguraduhin mahalo ng maayos ang gatas na pulbos. Ginoo, ibig sabihin mo inumin mo to. Kung hindi to, ano pa? Nga pala, bilisan mo. Pupunta pa ako sa pamilya Kiao para kunin ang dote. Kapag nakuha ko yung dote, darating na ang performance. Pupunta sa pamilya Kiao para kunin ang dote. Kasama ba sa performance ang dote? Ma. Alam ko na kung ano ang gagawin ng tangang yon. Dinala pa niya si Xiaoqing. Pumunta sa pamilya Kiao para maghingi. Gusto niyang hingin ang dote mula sa pamilya Kiao. Talagang kakaiba ang pag-iisip ng tanga. Hindi natin alam kung ibibigay ng pamilya Kiao. Pero kahit ibigay nila, sa kalagayan ng pamilya Kiao ngayon, kaya ba nilang magbigay? Talagang makatalo siya sa pustahang ito. Pagdating ng panahon, titingnan ko kung paano siya makakapasok sa headquarters pagkatapos ng 3 araw. Sige, alam ko na yan. Maasikaso ka na. Sige. Sa kanya, gusto pa niyang alagaan ko siya sa loob ng 3 araw. Panaginip lang yan. Presidente Kiao, ito ang kontrata sa pagbili ng lupaing yan. Kapag pumirma ka, 1 bilyon, agad na mapupunta sa'yo. Ay, ang ganda naman, Presidente Lee. Ipirma na ako. Sandali. Bago ka pumirma, mahihilingin ako. Ano yon, Presidente Lee? Pagkatapos mong pumirma, gusto kong magpakasal si Kyuyu sa kapatid ko ngayong araw. Impossible yan. Hindi ako papayag na pakasalan ang isang taong ginawa akong pusta. QU.
Hoy Qiuyu, asawa ko, halika rito. Qin Fengming, ano ang ginagawa mo rito? Siyempre, para pakasalan ang magandang asawa kong si Qiuyu. Tama ba? Ginongkin. Qin Fengming, huli ka na. Magpapakasal na kami ni Qiuyu. Liminghaw, nakalimutan mo na ba? Natalo mo na si Qiuyu sa akin. Ginongkin, biro lang yon ng kapatid ko. Seryoso ka pa. Biro. Di magbibiro rin ako kay Binibining Lee. Binibining Lee, maging pangalawang asawa mo ako. Ikaw, Ano sa tingin mo? Tio Kiao, ang lupang ito nyo ay napakagandang lokasyon. Tio Kiao, bakit 1 bilyon lang ang bentahan? Ginoong Qin, ang lupang ito. Sige, 2 bilyon ang ibabayad ko. Gusto ko kasing magpagawa ng malaking swimming pool ng gatas. Masyadong maliit at hassle ang maliit na bote. Talaga? Yan. Ay, ang galing. Salamat, Ginoong Qin. Ang sarap palaga ng panlasa ni Ginoong Qin. Pero meron lang. Isang maliit na kondisyon. Ano yon, Ginoong Qin? Kanselahin agad ang kasunduan ni Qiuyu at ng pamilya Lee. Walang problema. Ginongkin, ikaw. Huwag kang mag-alala, Binibining Lee. Ang lupang yan ng pamilya Lee ay bibilhin ko rin sa parehong presyo. Gusto ko kasing mag-alaga ng mga baka. Talaga. Pero meron akong 2 maliit na kondisyon. Ano yon? Una, dapat yang walang kwentang yan ay huwag nang makulit kay Qiuyu. Sage. Ete, tigilan mo. Ano naman ang pangalawang kondisyon, Ginongkin? Maging katulong mo ako. Ano ang gagawin ng katulong? Siyempre, pakakainin mo ako at maghahanda ng gatas. Yun lang. Ano pa ba? Pirmahan na ang kontrata. Ang galing mo, Ginongkin. Siyempre, ang pamilya Qin ay maraming pera. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Ginongkin. May gagawin pa kami. Kaya hayaan na namin kayong magsama ni Binibining Kiao. Tara na, tara na, tara na. Minghao, alis na tayo. Ah, Qin Shao, lupang yon ay disyerto. Hindi ganoon kataas ang halaga. Para lang sa akin, mas madaling uminom ng gatas. Isipin mo, magtatayo ako ng malaking swimming pool ng gatas. Ang sarap uminom ng gatas doon, di ba? Ate, bakit mo pinayagan yung tangang puro gatas lang ang iniisi? Yun lang ay sirang lupa. Hindi abot ng 300 milyon ang halaga. Gusto niyang bilhin ng 10 milyon. Bakit hindi pumayag? Ero, Huwag kang mag-alala. Naubos na ang pondo ng pamilya Qin. Yung tanga, bigla na lang kumuha ng 10 milyon para bumili ng sirang lupa. Malapit nang matapos ang pamilya Qin. Pagkatapos, si Kiao Qiuyu ay magiging sayo pa rin. ang galing mo talaga, ate. Tito Kiao, kapag naging presidente na ako ng Qin Real Estate, susunduin ko si Qiuyu para pakasalan. Pero bago iyon, huwag mo na siyang ipag-arrange ng kasal. Huwag kang mag-alala, Qin Shao, hindi mangyayari yon. Qiuyu, anak. Aalis na ako, yakapin mo naman ako, asawa. Qiuyu, bakit ka natutulala? Si Qin Shao ang tagapagligtas ng pamilya Kiao. Asawang Qiuyu, nahihiya ka pa ba? Hintayin mo lang, pakakasalan kita. Tatay, ayokong pakasalan ang isang tanga. Huwag kang mag-alala, yang tangang yan, hindi siya magiging presidente. Hindi mo siya mapapangasawa. Boss, hindi ba dito tayo para sa dote? Ngayon, wala tayong nakuha. Sa halip ay gumastos pa tayo ng 10 milyon. Isinangla pa natin ang kumpanya. Paano natin sasabihin sa tatay? Anong sasabihin? Ako ang panganay na anak ng pamilya Qin. Ano ba ang problema sa pagbili ng lupa? Kumuha ka ng ilang baka. Sirang lupa lang yon at sobrang mahal ng presyo. Akala mo ba tanga ako? Hindi. Ako lang ay. Ganito na lang kapag natapos na ang swimming pool ng gatas doon. Gagawin kitang pinuno ng mga bote ng gatas. Ikaw ang bahala sa lahat ng bote ng gatas sa bahay. Siyempre, sa tingin ko ang lupa ng swimming pool ng gatas. Tataas ang halaga. Kung hindi, bibigyan kita ng 10 milyon.
10 milyon? Talaga? Mas mabuti yon, pero bilang pinuno ng mga bote ng gatas, kailangan mo munang. Bumalik ka agad. Boss, alam na ng tatay ang pagbili mo ng lupa. Pinapauwi ka niya kaagad. Umuwi na muna tayo. Tay, nandito na ako. May kailangan ka ba sa akin? Isinangla mo lahat ng shares ng kumpanya? Na, Paalang sa isang babae. Isinangla mo ang kumpanya? Gusto mo ba akong patayin sa galit? Honey, huwag kang magalit. May sakit naman talaga si Feng Ming. Normal lang na magkaminsan-minsan siya ng kalokohan. Huwag mo siyang pagalitan. Tay, hindi ito para sa'yo. Para ito sa gatas ko sa hinaharap. Gatas? Ang lupa na iyon, 2 o 3 bilyon lang ang halaga. Bumili ka ng 10 bilyon. Paalang sa gatas? 10 bilyon, 10 buhay mo na ang magagatas. Tay, hindi mo alam. Feng Shui Treasure Land ang lupa na yon. Isipin mo. Magtatayo ako ng gatasang pool doon, maglalagay ng ilang baka. Tiyak na tataas ang halaga. Kuya, huwag ka nang magulo. Ang lupang tiwangin sa Nanshan, ang mga Kiao at Li, ilang taon nang hindi mabenta. Feng Shui Treasure Land pa? Mag-alaga pa ng baka? Hinuli ka ba ng 2 pamilya? Kami ng tatay ko ang nag-uusap. Ano ang pakialam mo? Tay, sinuntok niya ako. Walang hiya kang anak. Hindi tay, huwag kang magalit. Totoo ang sinasabi ko. Kagabi, ang milk bottle immortal sa panaginip mismo ang nagsabi sa akin. Kung maglalagay ng baka sa lupang tiwangin, tiyak na tataas ang halaga. Honey, huwag kang magalit. Inatak na naman si Feng Ming. Tawagin na lang ang doktor. Tay, tama ang sinabi ni stepmom. Inatake na naman si kuya. Tawagin na ang doktor. Xiao Ting, ano ang ginagawa mo diyan? Tawagin mo na ang doktor. Ginoo, malaking balita. Kalalabas lang ng anunsyo ng gobyerno. Papaunlarin ang Nanshan, gagawing economic zone. Ano? Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Ginang, kalalabas lang ng anunsyo ng gobyerno. Ang lupang tiwangin sa Nanshan ay gagawing economic zone. Ayan, sinabi ko na. Feng Shui Treasure Land na yon. Paano ako maluloko ng milk bottle immortal? Kahit paunlarin ng gobyerno, ano naman? Binili mo ng ilang bises ang presyo. Talo ka pa rin. Tama. Kung binili mo sa market price, siguradong panalo ka. Pero binili mo ng 4 o 5 beses ang presyo. Hindi ba lugi ka? Kumusta na ang presyo ng lupa diyan ngayon? Sir, kaninang umaga lang, nag-auction ang gobyerno ng isang lote. Ang presyo, tumaas ng 5 bises kaysa dati. At patuloy pa itong tumataas. Tatay, magkano yung 5 beses? Mga 5 bilyon, kahit papaano. Ay, ganun lang. Ilan pa ba ang meron ako? Siguro kulang pa ang baka ko. Huwag kayong mag-alala, tatay. Sa susunod na buwan, dadagdagan ko. Tama. Dapat talagang mag-alaga ng maaming baka. Naku, Feng Ming, tunay kang anak ko. Siyempre. Tatay, kumikita na ako, pwede na ba akong pumasok sa headquarters? Siyempre naman, mula ngayon, ikaw na ang presidente ng Kin Real Estate. Ayos, salamat, tatay. Yung stepmom, yung pustahan natin, dapat mo na akong alagaan ng 3 araw. Ate, gising na, may malaking problema. Matanda ka na. Bakit ang kulit-kulit mo pa rin? Nakalabas lang ng notice ng gobyerno. Ano? Yung lote na ibinenta natin sa Tangangkin, tumaas na ng 5 bises ang presyo. Ate, galit na galit si tatay. Sinabihan niya ako na bilhin agad yung lote. Ang utos ni tatay, parang pinapayuko ako sa tanga. Stepmom, naubos na ang gatas ko, oras na para hugasan ang paa ko. Ikaw maghugas. Ayoko. Gusto ko, ikaw ang maghugas. Panaginip. Stepmom, kung hugasan mo ang paa ko, yung 2 araw. Hindi mo na kailangan mag-alaga sa akin. Talaga. Gusto mong agawin ang negosyo ng pamilya Kin. Ito ang parusa mo. Swertihan ka lang ngayon, pero akala mo ba? Makakapag-presidente ka ng grupo. Maghintay ka, ibaboto ka ng mga shareholder. Hala, yung load. Tumaas na ng ganito, pwede na ba akong maging Chief Bottle Manager? Young Master, ako.
Ano, ayaw mong tumupad? Young Master, hindi naman, nagtataka lang ako. Paano mo nalaman na i-develop ng gobyerno iyon? Siyempre, may memorya ako mula sa nakaraan. Pero pwede ko ba itong sabihin sa'yo? Aray. Kagabi, sinabi sa akin ito sa panaginip ni Senior Bottle. Magsinungaling ka sa iba. Tiyak na nalaman mo ng maaga ang impormasyon mula sa isang lugar. Ano po ang ginagawa ninyo, Young Master? Siyempre, tinutupad ko ang responsibilidad bilang Chief Bottle. Young Master, ito ay opisina. Bakit walang tao sa opisina? At umiinom lang ako ng powdered milk. Kahit malasing ako, iinom pa rin ako. Lasing sa gatas? Narinig mo na ba ang alak ay hindi naglalasing sa tao, ang tao ang naglalasing sa sarili? President Kin, si Miss Lishishi ng pamilyang Lee ay humihingi ng papupulong. Ano ang kailangan ng babaeng ito sa akin? Papasukin mo siya. Siege, Presidente Kin. Binabati kita, Young Master Kin. Narinig ko na sa Nanshan. Ang economic zone ay naging bagong distrito na. Bakit dumating si Miss Lee ng maaga? Para lang batiin ako. Bukod sa pagbati, may isa pa akong bagay na nais pag-usapan kay Young Master Kin. Sabihin mo, ano yon? Nais kong makipag-usap kay Young Master Kin ng pribado. Xiao King, lumabas ka muna sandali. CJ, Sabihin mo, ano yon? Nais kong bilhin pabalik ang lupa na ipinagbili ko kay Young Master Kin kahapon. Miss Lee, baka hindi mo alam na ang lupa na yon ay malapit nang maging bagong economic district. Bakit ko ibebenta ito sa'yo? Kung papayag si Young Master Kin na ibenta sa akin ang lupa na yon, handa kong gawin ang anumang bagay para kay Young Master Kin. Ano mang bagay? Kailangan mong ipakita sa akin ang iyong sinseridad. Anong klaseng si Seydad ang kailangan ni Young Master Kin? Nandito ka para bumili ng lupa sa akin, hindi maganda ang nakatayo lang ng ganito. Pakiusap, ibenta mo sa akin ang lupa na yon, Young Master Kin. Noong nakaraan, nang mamatay ako sa aksidente ni Li Minghao, nandoon din siya. Noon, napakataas ng tingin niya sa sarili. Sino ang mag-akalang isang araw? Ganito siya magmamakaawa sa akin. Maganda ang sinseridad na ito. Sasabihin ko na ang hinihingi ko. Magsalita po kayo, Young Master Kin. Simple lang ang hinihingi ko, halikan mo ako dito. Bakit, hindi mo pa rin matugunan ang simpleng kahilingang ito? Hindi, pumapayag ako. Mabuti. Hay, ang sarap pala. Gawin na ang kontrata. Ang tanga naman nito. Sa maliit na kahilingan lang, ibinenta mo na sa akin ang lupa. Talagang isang malaking tanga. Maraming salamat sa iyong kabaitan, Kin Xiao. Palagi akong mabait sa mga magagandang babae. Kung wala nang ibang bagay, Kin Xiao, uwi na muna ako. Sige, kung may kailangan ka sa hinaharap. Huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Sige, umalis ka na. Young Master, alam mo namang papaunlarin ang lupa. Bakit mo pa ibinenta sa kanya? Para kumita. Isipin mo, binili ko ng 1 bilyon. Ngayon, ibinenta ko ng 2 bilyon, kumita ako ng 1 bilyon. Ano, sa tingin mo rin mali ang pagbenta ko ng lupa? Hindi. Ang galing mo talaga, Young Master. Sasabihin ko sa iyo, mas magaling pa ang Young Master. Ang babae, namumula ang mukha. Baka may koneksyon siya sa tangang iyon. Okay, maaari na tayong magsimula ng pulong. Kung may sasabihin, sabihin na. Kin Xiao, narinig namin na bumili ka ng lupa sa Nanshan. Mula sa Lee Group. Tama, bago pa ilabas ng gobyerno ang anunsyo. Binili ko na ang lupang iyon. Matalino ako, hindi ba? Matalino talaga si Kin Xiao. Gumawa pa ako ng isang bagay na mas matalino. Ano iyon? Ibinenta ko ang lupang iyon pabalik sa pamilyang Lee. Kumita ako ng 1 bilyon. 1 bilyon. Matalino ako, hindi ba? Ang tanga nito, dinala pa niya ito. Sa pulong ng mga shareholder. Hindi ba't nagbibigay lang ito ng butas sa kanila? Qin Fengming, may sira ba ang utak mo? Ibinenta mo ang lupang iyon. Hinahamon mo ba ang utak ko? Gusto mo bang mamatay? Mali ba ako? Napakahalaga ng lupang iyon. At ang pamilyang Lee ay karibal natin, ang pamilyang Kim. Sa pagbenta mo ng lupa sa kanila, para mo na silang pinagkakitaan. Sasabihin ko sa iyo, ako ang bumili ng lupang iyon. Gagawin ko ang gusto ko. Ikaw, Tama na. Feng Ming, tama ka. Ikaw ang bumili ng lupang ito.
ikaw ang bahala kung ano ang gagawin dito. Ito nga ay iyong desisyon. Ngunit ito ay pagkakataon para palakasin ang grupo. At ibinigay mo lang ito sa kalaban. Sa ganitong kakayahan, wala kang karapatan na pamahalaan ang kumpanya. Ama, wala kang karapatan sa posisyon ng presidente. Ano ang tingin ninyo? Qin Shao, may punto si Madam Asair Shao. Ganyan pala ang kaya mong gawin. Sa tingin ko, hindi ka rin bagay sa posisyon ng presidente. Sang-ayon ako. Balak ko sanang ipamahagi sa inyo ang 10 bilyong kinita. Pero kung ayaw ninyong ako ang maging presidente, di huwag na lang. Sino ang nagsabing ayaw namin? Ako, sumusuporta ako sa iyo, Qin Shao. Ako rin, sumusuporta kay Qin Shao. Kayo naman, kung hindi kayo sumuporta kay Qin Shao, kalaban niyo ako. Biro lang yon, Qin Shao. Ang galing-galing mo naman. Walang sinuman sa kumpanya ang makakapantay sa iyo para umupo bilang presidente. Kayong mga ito. Totoo ang sinasabi ko, Xiaoye. Bago pa lang pumasok sa kumpanya ang kuya, nakapagdala na siya ng 10 bilyon. Ikaw, ang tagal-tagal mo na rito. Wala ka namang naipundar. Ano nang ipagmamalaki mo sa kuya? Ganon ba kagaling ang kuya? Talagang napakagaling. Siyempre, napakagaling. Talagang napakagaling. Kung ganon, susuportahan nyo ba ang mga desisyon ko sa hinaharap? Talagang susuportahan namin. Mabuti. Dahil suportado nyo ako, ipagpapatuloy ko ang pagiging presidente. Si Yao King, mamahagi ka ng dividend sa kanila. Salamat, Qin Shao. Dahil nakuha na ninyo ang inyong mga tseke, umuwi na muna kayo. Hintayin nyo na lang ang inyong dividend. Seg. Salamat, Qin Zong. Salamat. Si Yao King, kamusta? Ang galing ko, no? Suportado ako ng mga shareholder na yon. Anong galing? Maliit na shareholder lang ang mga yon. Mga ilang milyon lang ang dividend nila kada taon. Binigyan mo sila ng mahigit 1 bilyon. Siyempre, suportado ka nila. Ginamit mo ang sarili mong pera para suportahan sila. Ang tanga-tanga mo talaga. Ang galing mo, Xiaoye. Ipapakita ko pa sa iyo ang mas nakakamangha, Xiaoye. Hoy, Xiaoye. Huwag ka nang uminom, lalasing ka na. Si Yao King, bakit bigla kang? Naging napakatalino. Bibigyan kita ng premyo, Xiao. Samahan mo akong maglaro ng video game. Sabihin ko sa'yo, ang galing-galing ko sa Miyamoto. Hindi ako katulad mong tanga. Pa, nabili ko na ang lupa. Kasama na ang lupa ng pamilya Kiao. Magkano ang nagastos? Medyo mahal, 20 bilyon. Double ang presyo doon. Kaya hindi naman masyadong mahal ang 20 bilyon. Ang nakakapagtaka, hindi naman tanga si Qin Yuming. Paano mo ibebenta ang lote na ito sa iyo? Ngayon, ang namamahala sa King Group ay si Qin Fengming, ang tanga. Gumamit lang ako ng konting diskarte. Ibinenta niya sa akin. Hay, si Qin Yuming ang lito-lito. Naglagay ng tanga sa posisyon. Hindi mabubuwag ang Qin family. Kung hindi, labag sa batas ng langit. Pa, nabili na natin ang lot. Ano na ang susunod? Kung gagawin nating proyekto ang lot, kailangan natin ng malaking puhunan. Ok lang, ipanghihiraman natin ng pera ang mga stocks. Madali lang yan. Kung maghihiraman na tayo ng pera gamit ang stocks, bakit hindi na lang ibenta ang mga walang kwentang kumpanya? Tama pa, kanino natin ibebenta? Sa tanga ng Qin family, may paraan ako para bilhin niya. Mabuti, ikaw na ang bahala dito. Salamat pa. Alis na ako. Ete, sama ko. Boskin, si MS Lishishi ay humihingi ng pakikipagkita. Young Master, bakit siya nandito na naman? Nagdadala yan ng pera sa atin. Papasukin mo. Elnali, namimiss mo na agad ako. Mag-ingat ka sa pagsasalita, Qin Fengming. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Ate, nililigawan ka niya. Huwag kang magpakapal. Ang pakikitungo ko kay Qin Shao. Kailangan mo bang turuan? Lumabas ka. Anong lalabas? Bisita tayo rito. Halika, umupo. Pasalamatan mo si Qin Shao. Salamat, Qin Shao. Elnali, dito ka umupo, mas madali tayong mag-usap. Qin Fengming, huwag kang magmalabis. Elnali, sa susunod, huwag mo nang dalhin ang asong ito. Nakakaapekto yan sa ating relasyon. Qin Fengming, ikaw. Ete, bakit mo ako sinasampal? Lumabas ka. Umalis ka. Ang tapang mo, Inelli. Halika, dito ka umupo, malambot. Papatayin kita, Qin Fengming. Kung saktan mo ang ate ko,
Papatayin talaga kita. Kailan ko sinaktan ng ate mo? Inaalagaan ko lang ang ate mo, di ba, baby? Tama, salamat sa pag-aalaga, Qin Xiao. Minghao, lumabas ka na. Si Xiao King, lumabas ka na rin. Ang demonyong Lin na to, malamang maghukay ng butas para sa taang to. Sasabihin ko agad kay Second Young Master. CJ, Young Master. Sabihin mo, ano ang kailangan mo sa akin? Yung lupang pinaunlad ng pamilya namin, kailangan ng pondo. Medyo mahigpit, sana matulungan mo ako, Qin. Pwede naman, pero pautang ba yan? Pwede ba? Gusto ko talagang humiram, pero alam mo naman. Pag ganyang kalaki, hindi papayag yung tatay ko. Naisip ko na yan, kaya may naisip akong paraan. Ano ba? May game company kami, malaki ang potensyal. Kung bibilhin mo, Qin, siguradong hindi malulugi. Nahuli na rin siya. Kung tama ang alala ko. Noong nagkaproblema sa pondo ang Lee family. Yung game company na to ang gumawa ng hit game. Kumita ng bilyon-bilyon nakaraos ang Lee family. Ngayon, ibibigay niya sa Qin. Yan sa pagkakaalam ko. Yung game company na pinapatakbo mo. Sa mga nakaraang taon, palugi. Kahit gusto mong ibenta. Magkano ba ang gusto mo? Kahit palugi ngayon ang company na yun. Malaki pa rin ang potensyal. Hindi ka malulugi, Qin. Ganon ba? Sige, magkano ba? Hindi naman ako humihingi na masyadong malaki. 10 bilyon. Akala mo ba tanga ako? Bakit ganyan ang sinasabi mo, Qin? Hindi ko naman iniisip yan. Una, malaki talaga ang potensyal ng company na yun. Pangalawa, tulungan mo na lang ako, Qin. Kung tutulungan mo ako. Kahit ano ang gusto mo, gagawin ko. Talaga? Tanga to, sinabi niya rin yan dati. Hinalikan lang naman niya ako. Ngayon, siguro ganun din hahalikan lang niya ako. Hindi naman big deal. Gusto kitang pasusuhin ulit. Yun lang. Ang tanga-tanga nito, handang-handa na akong ibigay lahat. Yun lang pala ang hihingin niya. Ano? Yung maliit na hiling ko, hindi mo pa igagran. Igagrant. Kung ayaw mo, umalis ka na lang. Magdadagdag pa sana ako ng ilang bilyon. Ay, Qin, syempre gusto ko. Gusto ko. Pag napasaya mo ako, 15 bilyon ang ibibigay ko. 15 bilyon para sa sira-sirang company na yun. Ang gago na to, talagang isang napakalaking gastador. Huwag kang mag-alala, Tin Xiao. Ako na ang magpapakain sa'yo. Ang tanga naman nito, akala pa niya ay nakatipid siya. Hindi niya alam na malapit ng kumita ng malaki ang game company na yon. Ang tagal na, bakit hindi pa lumalabas si ate? Baka gawin nung gago kay ate, yun? Hindi, kailangan kong pumasok at tingnan. Hindi ka pwede pumasok. Umalis ka. Ano? Ano nang hinihintay mo dito? Ano nang ingay-ingay? Ako. Ayos na. Binili na ni Qin Xiao yung game company natin. Tara na. Ate, magkano ba ginastos nung gago? 1 bilyon at kalahati. May puhunan na tayo. Uwi na tayo. Ate, wala bang kahit anong kahibangan? Yung gago sa'yo? Anong kahibangan ang pwede niyang hingin sa akin? Pinapakain ko lang ulit siya gamit yung boat. Yun lang? Siyempre. Ano pa ba sa palagay mo? Kinabahan ako. Ang galing mo talaga, ete. Kunti lang na diskarte. 1 bilyon at kalahati agad ang nagastos ng gago. Yun nga. Tara na. Ma, pumunta uli si Li Shishi sa company natin kanina. At ibinenta pa niya yung isa niyang sirasirang game company. Kay Qin Fengming yung gago. Ibenta niya. Yung perang kinita nung gago. Ibinigay niya sa mga maliliit na shareholder. Ano na special sa pagbili ng sira-sirang company? Pero 1 bilyon at kalahati ang ginastos niya. Pera pa ng main company natin. Ano? Stepmother, una ibinenta niya yung lupa kay Li Shishi. Ngayon 1 bilyon at kalahati naman para sa isang sirasirang game company. Talagang may lihim. Sa pagitan nila ni Li Shishi. Tama. Sabihin mo agad sa tatay mo. Ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon para i-impeach siya. Young Master, sabi mo darating si EVS Lee para magbigay ng pera. Bakit kailangan pang gumastos ng 1 bilyon at kalahati para bilhin yung sirang company?
Anong sirang company? Yun ay isang game company. Na may napakalaking potensyal. Anong potensyal ng isang company na palugi ng palugi? Ano ka ba? Yung mga laro ng company na yon. Gustong gusto ko. Tiyak na magiging hit yan. Gusto mo? Mga laro lang ng gago. Mga low quality na laro. Pwede bang maging hit yan? Malamang hindi. Tara, puntahan natin yung company. Tara, President Zhang, yung laro ng team namin, The Legend of the Magic Tower. Ito ay nasubukan at ngayon ay kailangang 0.1 bilyon para sa publisidad. Humingi din ng pag-apruba ng General Zhang. Kiao Qiu. Nais mo bang ipahayag ang larong ito? Kapag ikaw ang pera ng kumpanya, bumabagsak ang hangin. Zhang total. Siyempre, maaari kong ibigay ang pera. Ngunit kailangan mong pangako sa akin ng isang kondisyon. Anong kondisyon? Ang mga kondisyon ay simple. Hanggat nagsisilbi ka ng maayos sa akin, MR Zhang, huwag kang kidding. hindi ako nagbibigay. Malubos ako ngayon. Hanggat masaya mo ako, huwag sabihin na 0.1 bilyon. 0.2 bilyon ay ibibigay ko din sa iyo ang pes. Laging magpatawad. Ano ang gagawin mo? Gawin ang sabi mo. Zhang Zong, mangyaring respeto ang iyong sarili. Hindi mo sa tingin ang Kiao Qiu. Ikaw ba ang may-ari ng kumpanya na ito? Ikaw at hindi ako tinanggap. Ako ang hinaharap na may-ari ng kumpanya. Gayon ba? Kung hindi ka ang fiancé ni Li Minghao, sa tingin mo ba ay ginugol mo ang bilyon-milyon sa pag-aral ng Magic Tower Legend? Okay ito. Ay, Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ngayon ang kumpanya na ito ay ibebenta ng pamilya Li para sa isang oras. Ang bagong boss ay darating. Kung alam ng bagong boss, gumugol ka ng daan-daang milyong. Ano ang mga kahihinatnan? ang Magic Tower Legend ay tiyak na makakuha ng apoy kahit na nagbabago ito sa isang bagong boss. Ayaw din siya. Tama, tumigil sa paglalaro ng hangal na laro at paglilingkod sa akin ng maayos. Tiyakin ko na okay. Ano ang gagawin mo? Tulungan mo ako. itigil ito. Sino ka? Sino ka pinabayaan? Siya ang aking asawa. Paano ito nangyari? Tama ka ba? Okay ito. Okay, Kiao Qiu. 2 bangka. Darito buli ako kahit na gusto mong mamatay. Ang iyong babae. Siya ang panganay na anak ng pamilya ni Li. Li Minghao woman. Liminhaw siya ay isang bagay. Nangahas kang sumigaw sa harap ko. Matigas pa rin ang mukha mo? Baka naman pakawalan mo ako. Tawagan mo si Li Minghao. Tingnan natin kung matapang ka pa. Sige, tawagan mo na ngayon. Kung kaya mong tawagan si Liminhaw, at pumunta siya para iligtas ka, okay lang. Pero kung hindi siya pumunta, babaliin ko ang binti mo. Hintayin mo. Okay na. Hoy, Li, ako si Zhang Yang. Kanina, may lalaking dumating sa kumpanya. Sabi niya asawa ni Kiao Qiu. Ano? Sabi mo tinapos mo na ang engagement, wala na siyang kinalaman sa iyo. Ano na? Sumagot ba si Liminhaw? Sabihin ko sa iyo, huwag kang magyabang. Kahit hindi pumunta si Li, hindi ka makakagulo dito. Naggulo na ako, ano nang gagawin mo? Ngayon, ang kumpanyang ito, binili ng isang taong mas makapangyarihan pa kay Li. Pagdating ng boss ko, patay ka. Gusto kong makita. Ano nang magagawa ng bagong boss ninyo sa akin? Hintayin mo. Dahil sa pagiging madaldal mo. Kapitan Yu, tamang-tama ang pagdating mo. Binugbog ako ng lalaking ito sa kumpanya. Hulihin mo siya. Anong hinihintay mo? Hulihin mo. Ginoong Zhang, ito ang bagong boss ng kumpanya. Si Ginoong Qin Feng Mingqin. Ano? Boss, Ginoong Zhang, hindi mo ba sinabi kanina na papatayin mo ako? Paano mo ako gustong patayin? boss, nagkamali ako, boss. Bulag ako, boss. Hindi kita nakilala, pakiusap, patawarin mo ako. Ngayon ka lang humingi ng tawad. Huli na. Dalhin niyo siya palabas. Maliin ang isang bibig. Opo, boss. Ipagkaloob mo ang buhay ko. Kin, paano ka naging bagong boss ng kumpanya? Para sa'yo ito. Para sa akin. Siyempre.
Alam kong nagtatrabaho ka sa kumpanyang ito. Kaya binili ko ito ng 1.5 bilyon. Mula ngayon, gawin mo ang gusto mo. Kin, ang bait mo talaga sa akin. Kung ganun kabait ako sa'yo. Paano mo ako pagbabayaran? Paano mo gusto akong pagbayaran? Gusto ko. Boss. Boss, may problema. Nag-alsa ang mga dala ni Zhangyang. Ano pag-alsa? Sinabi niya na nahuhumaling ka sa kagandahan. At hindi mo nirespeto, siya bilang isang karapat-tatag ng kumpanya. Marami na ang gustong sumunod sa kanya at mag-resign ng sabay-sabay. Boss Kin, kakasimula pa lang ng kumpanya. Kung ngayon, alisin niya kasama ang mga tao, baka tuluyang bumagsak ang kumpanya. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa kumpanya. Samahan mo ako, tingnan natin kung ano ang nangyayari. Sumunod ka sa akin, itataas ko ang posisyon mo. Boss Kin, si Boss Zhang ay masipag at tapat. Sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Pero dahil lang sa isang babae, paalisin mo siya at babaliin pa ang kanyang binti. Hindi ito patas sa kanya. Tama, kailangan mong humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi, magre-resign kami lahat. Boss Kin, kahit na binili mo ang kumpanyang ito, ako ang pangunahing tauhan dito. Sabihin ko sa iyo. Dahil sa babaeng ito na dalawa ang kinakausap, mag-alis ka pa ng tagapagtatag ng kumpanya? Alam mo ba kung ano ang magiging bunga nito? Ito ba ay pananakot sa akin? Hindi, Boss Kin, hindi ito pananakot. Sinasabi ko lang ang totoo, pero Boss Kin. Kung hihingi ka ng tawad sa akin at paalisin ang babaeng ito, maaari kong payagan silang magpatuloy sa trabaho. Xiao King, halika. Kunin mo ang regalong inihanda ko para sa lahat. CJ, Regalo? Boss Kin, hindi mo ba iniisip na ang kaunting regalo ay makakabili sa kanila? Masyado kang naive. Tama, hindi kami ganoong klaseng tao. Imposibleng mabili kami. Buksan. Ang gustong manatili, bibigyan ko ng 1,000,000 bawat isa. Ang ayaw, hindi ko pipilitin. Boss Kin, gusto kong manatili. Boss Kin, ako rin. Ano? Kanina pa, hindi ba kayo kasama ni Boss Zhang? Sa hirap at ginhawa. Boss Kin, nagbibiro ka lang, nauto lang kami niya. Boss Kin, si Zhangyang ay isang mababang uri ng tao. Nagkamali siya at kinainan pa kami. Ang taong tulad niya ay dapat palayasin sa kumpanya. Mabuti. Kung ganoon na lang kayo kagalit sa kanya, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Bawat isa sa inyo, sa siya. Sino ang may lakas ng loob? Ikaw. Wed pala to. Ginoong Kin, bumili ka ng kumpanya ng 1.5 bilyon. Ngayon dagdag 1 bilyon pa para sa suporta ng mga tao. Hindi ba masyadong malaki ang lugi? Para sa'yo, maliit lang yang perang yan. Pero ako, Huwag kang mag-isip ng ganyan, hindi ito dahil sa'yo. Kundi dahil sa kakayahan mo sa trabaho. kakayahan ko. Ikaw ang responsable sa game development. Naniniwala akong magiging hit ang laro mong gagawin. Tiyak na mababawi ko ang puhunan. Ginoong Kin, Bibigyan pa kita ng 2 bilyon bilang pondo. Magtiwala ka at gawin mo ang gusto mo. salamat Ginoong Kin, hindi ko sasayangin ang tiwala mo. Bakit ginoongkin pa rin ang tawag mo sa akin? Ako. Tawagin mo akong asawa. Asawa, Mabait. Ginoo. Ginoo, may problema. Alam na ni tatay. Ang pagbili mo sa kumpanyang ito, pinapauwi ka niya agad. Uwi muna ako na ang bahala. Magtrabaho ka na lang ng maayos. sige. Medyo gastador siya, pero totoo ang pagtrato niya sa akin. Hindi ko sasayangin ang tiwala niya. Tatay, ano ang kailangan mo? Narinig kong bumili ka ng game company ng 1.5 bilyon. Isang kumpanyang may malaking potensyal. Malaking potential? Ang narinig ko. Sunod-sunod na talo ang kumpanyang yan sa mga nakaraang taon. Tatay, kung hindi sunod-sunod ang talo nila, paano ko mabibili ng 1.5 bilyon lang? Huwag kang mag-alala, malapit na itong kumita. Paano kikita ang kumpanyang palaging talo? Ikaw lang ang tangang bibili nito ng 1.5 bilyon.
malinaw na nahuhumaling ka sa ganda ni Lishishi. Ginagamit mo ang posisyon mo para sa sariling interes. Qin Yufeng, tayong dalawa, magpustahan tayo. Sige, ano ang pusta? Pustahan natin kung kaya kong kumita ng 1.5 bilyon sa loob ng isang buwan. Nababaliw na to, kumpanyang sunod-sunod ang talo. Paano makakakuha ng 1.5 bilyon sa loob lang ng isang buwan? Ano ang taya? Yung broadcasting entertainment company mo. Alam pa pala itong tanga. Meron ako ng broadcasting entertainment company. Paano kung matalo ka? Ayaw ko ng walang kwentang gaming company mo. Kung matalo ako, magre-resign ako bilang tagapagmana. Sige, taya tayo. Feng Ming, ikaw talaga. Honey, kung ganyan ang kumpiyansa ni Feng Ming, hindi siya matatalo. Huwag ka na makialam. Sa pustahan ng magkapatid, kahit anong mangyari, kung matalo si Feng Ming, patunay lang yan na hindi siya magaling magtrabaho. Hindi siya bagay mag-manage ng kumpanya. Sa oras na yon, si Yufeng na ang magmamana. Tiyak, hindi niya pababayaan ang kuya niya. Idad, huwag ka mag-alala. Kahit matalo si kuya, hindi ko siya pababayaan. Itong tanga. Akala ko mapapalayas ko lang siya bilang presidente. Sino mag-akalang ganito ang mangyayari? Kusa siyang magre-resign bilang tagapagmana. Kaya ngayon, maghintay lang ako ng isang buwan, tapos lubusin ko na siya. Magsaya ka muna ngayon. Kapag sumikat na yung laro, tingnan natin kung matatawa ka pa. Ginoo, sumabog na. Sumabog na. Ano na sumabog? Siguro yung game company na binili mo. Qin Feng Ming, sasabihin ko sa'yo. Ang kumpanyang palugi ng palugi, isang bitag yan. Ikaw lang ang tangang gagastos ng 1.5 bilyon para diyan. Siyempre, hindi ko sinasabing tanga ka. Dahil lang nabighani ka sa ganda ni Lishishi. Anong sinasabi mo? Qin Feng Ming, huwag kang magmalabis. Ikaw ang nakipagpustahan sa akin. Ngayon na natalo ka, sa akin mo ibinubuhos ang galit mo. Sobra ka na. Ang dami mong salita. Suntok kita. Tama na. Sabihin mo, yung game company ba na binili ni Feng Ming, may nangyari? Anong nangyari? Kanina, naglabas ng bagong laro yung game company. Isang oras pa lang, umabot na sa 1 bilyon ang kita. Sobrang sikat na ng laro. Ginoo, magandang balita yan. Ano? Impossible yan. Ginoo, kung hindi ka naniniwala, pwede ka namang mag-search sa internet. Sa buong internet, ito na ang pinag-uusapan. Sabi nila, kasing level ito ng laro na Gago, talo ka na. Hindi pa talo si Yufeng. Sa usapan nyo, kailangan niyang kumita ng 1.5 bilyon sa loob ng isang buwan. Ngayon, patunay lang ito na sumikat ang laro nyo. Hindi nito napatutunayan na makakakuha ka ng 1.5 bilyon sa isang buwan. Para sa'yo, pabrika lang yan ng kita. Hindi yan net profit. Baka hindi ka pa rin manalo. Si Yao King sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya bang umabot sa 1.5 bilyon ang kita sa loob ng isang buwan? Ginoo, hindi na kailangan ng isang buwan. Kanina lang, ipinagbili na ni Boss Kiao ang licensing rights ng larong ito sa isang malaking kliyente. Ang presyo ay 2 bilyon. Narinig ko, 2 bilyon lang ang kinita. Gago, anong masasabi mo ngayon? Yufeng, tibayan mo ang loob mo. Inay, talo na ako. Kung alam mo nang talo ka na, ibigay mo na agad. Ang ahensya mo sa akin. Ako. Feng Ming, tingnan mo. Mayroon ka ng isang napakalaking kumpanya ng laro. Huwag mo nang isipin pa ang kumpanya ng kapatid mo. Ano, inay? Gusto mo pang umatras? Mahal. Anak mo si Yufeng. Hindi mo naman siguro hahayaang mawalan siya ng huling kumpanya, di ba? Yan ang sinabi mo kanina, na huwag akong makialam sa pustahan ng magkapatid. Ako. Tama na yan. Tanggapin mo ang pagkatalo. Yufeng, ibigay mo na ang kumpanya mo sa kuya mo. Sige. Anak, magaling ang ginawa mo. Ipagpatuloy mo yan. Tatay, huwag kang mag-alala. Sa ilalim ko ang pamilyang Qin. Lalo pa itong lalago. Mabuti. Naniniwala ako sa'yo. Halika na, kapatid, pumirma na tayo ng kontrata. Ito na ang Star Universe Talent Agency ni Ginoong. Naayos na ang lahat ng papeles para sa paglipat. Marami sigurong magagandang babae sa loob. Tara na.
Tingnan natin kung gaano kalakas ang kumpanyang ito. Oy, Zhang Yao, hindi ba't ito ang ating magandang si King? Narinig ko, pagkatapos ng pag-aaral, nag-alaga ka ng isang tanga. Bakit? Hindi ka na makayanan? Nag-a-apply ka bilang streamer sa aming kumpanya. Zhang Yao, bantayan mo ang iyong pananalita. Bantayan? Ting, pala akong sinasabing mali. Sa grupo ng mga kaklase, kumalat na ang balita. Gusto mong magpakasal sa mayaman. Pero inatasan kang mag-alaga ng isang tanga. Kamusta naman? Masaya bang mag-alaga ng tanga? Ikaw. Sino ka? Ang lakas ng loob mong manakit sa akin. Dahil sa iyong pagiging madaldal. Ako ang tinatawag mong tanga. Ah, ikaw pala, King. Ang tapang mong magdala ng tanga para apihin ako. Mga tao, hulihin ninyo ang dalawang ito. King, baka hindi mo pa alam ang aking katayuan. Ako ngayon ang nangungunang streamer ng Singyu Entertainment. Ang aking mga tagasunod, umaabot na sa milyon. Isa akong sikat na influencer. Ang tapang mong magdala ng tanga sa kumpanya para hamunin ako. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Zhang Yao, ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Ganoon ba? Sana ganyan ka pa rin kapag matapos ito. Mga tao. Sa iyo ang mabilis na, at saktan ninyo na mabuti ang babaeng ito. Opo, MS Zhang. Tumigil kayo. Alam ba ninyo kung sino siya? Siya ang bagong may-ari ninyo. King. Baka dahil sa matagal kang kasama ang tanga, naging tanga ka na rin. Sino ang hindi nakakaalam? Ang may-ari ng Singyu Entertainment. Ay ang dalawang anak ng pamilyang Qin. Si Qin Yufeng. Paano maging itong tanga? Ibinigay na ni Qin Yufeng ang kumpanyang ito. Sa amin. King, pinapatawa mo ba ako? Ang kumpanyang ito, sa kamay ni pangalawang Qin. Ang pinakakumikitang kumpanya. Paano niya ito ibibigay sa iba? Ang tanga-tanga mo talaga. Mga tao, bakit hindi pa kayo kumilos? Kung hindi, tatanggalin kayo ni Jilly. Tumigil. Jilly, narito ka na rin. Kung hindi ka pa dumating, mabubugbog na ako nito. Sino ang nambububog sa iyo? Siya ang kaklase ko sa kolehiyo. Ngayon, naiinggit sa aking tagumpay. Nagdala pa ng tanga para apihin ako. At sinampal ako ng 2 beses. Dapat mong ipagtanggol ako. Jilly, bakit mo ako sinasaktan? Dilat ang iyong mga mata at tingnan mo. Ito ang bagong boss ng aming kumpanya. Si Qin Fengming Qin ang panganay. Boss, pasensya na talaga. Kakatanggap ko lang ng tawag ni Secretary Chiao. Agad akong dumating. Siya ang top talent ng kumpanya. Ito si Zhang Yao. Hindi niya alam ang iyong pagkakakilanlan, kaya siya'y naging bastos. Sana'y patawarin mo siya sa pagkakataong ito. Ako? Patawarin siya. King, kung papatawarin mo lang siya ngayon, kahit ano ang ipagawa mo sa kanya, gagawin niya. Sige, pumunta muna sa kumpanya, tapos tingnan natin ang kanyang pagpapakita. Tara na. Boss Lee, paano ako dapat magpakita? Ano sa palagay mo? Boss Lee. Ako ay tao ni Qin Ershaoye. Kung malaman ni Qin Ershaoye na may nangyari sa amin, hindi niya ako patatawarin. Bobo ka ba? Hindi naman talaga kailangang may mangyari sa inyo. Pero, ito talaga ang plano ni Qin Ershaoye. Siyempre, ang kumpanyang ito ay ang pinakamalaking kitaan sa ilalim ni Qin Ershaoye. Paano talaga maibibigay sa isang tanga? Ganun ba? Naiintindihan ko na, papasok na ako, siguradong matatapos. Six na. Queen. Mali ako, basta patawarin mo lang ako. Kahit ano ang gawin ko, gagawin ko. Sigurado ka ba? Pagkatapos, hayaan mo akong makita ang iyong katapatan. Siguradong masisiyahan ka. Oh. Paano mo ako masisiyahan? Ako ay... Qin, huwag kang ganyan. Ito ba ang iyong katapatan? Ako ay tao ni Qin Ershaoye. Pinapayagan ka nitong tanga na makakuha ng kaunting benepisyo. May katapatan na. Qin, bagong dating ka lang sa kumpanya. Agad kang ng sexual harassment sa top talent. Hindi maganda. Kung kumalat ang mga lawang ito. Paano ka pa mamamahala sa kumpanya? Si Qin Yufeng ba ang nag-utos sa'yo? Alam ni Ershaoye na malibog ka. Basta naisip niya ang isang paan. At nahuli ka sa bitag, hindi inaasahan. Ganyan pa rin ang tanga mo. Ano ba ang gusto ninyo? Simple lang, si Qin Xiao. Ibalik mo ang Singyu Entertainment kay Ershaoye. Tapos magbayad ka ng 1 bilyon bilang kompensasyon kay Ershaoye. Tapos na ang usapan. Parang napakalaki naman ng hiningi. Qin Xiao, kung idadagdag pa namin ang kaso ng attempted rape, sa tingin mo ba? Malaki pa rin ang hiningi namin. Tama, isasakdal kita sa pagpipilit sa akin. Sapat na ang mga litratong ito bilang ebidensya. Tanga ka, sumuko ka na lang.
Attempted rape. Hintayin mo. Tingnan muna niyo ito. Ikaw. Hindi ko akalain na ganyan kakapalpak. Nag-video ka pa. Kung kayo nga nakapaglitrato, bakit ako hindi makapag-video? Ikaw. Ito ang ebidensya ng panginikil niyo sa akin. Kung ibibigay ko ito sa pulisya, ano sa tingin niyo ang mangyayari sa inyo? Qin Xiao, nagkamali po ako. Utos po ito ni Xiaoy. Wala po talaga akong kinalaman dito. Inshaw, nagkamali rin po ako. Patawarin mo lang ako. Gagawin ko ang lahat. Sa tingin mo ba, maniniwala pa ako sa mga kasinungalingan mo? Ako. Sige, pwede ko kayong patawarin. Ipaghanda ni Qin Yufeng ang 1 bilyon. Qin Xiao. Umalis na kayo. Xiaoye, paano mo nalaman na may plano sila sa iyo? Simple lang. Hindi tulad mo si Zhang Yao. Tao siya ni Qin Yufeng. Kahit tanggalin ko siya, may fallback pa rin siya. Hindi niya kailangang ialay ang sarili sa isang tulad kong tanga, di ba? Hindi naman tanga si Xiaoye. Talaga? Hindi ba't lagi mong inaakusang tanga ako? Hindi naman po. Sige, patunayan mo. Xiaoye, Naku, ikaw talaga ang magaling, Nay. Isang simpleng beauty trap lang. Napahamak na ang tanga. Tanga naman kasi, hindi kailangan ng masyadong utak. Sabi ko nga, paano makikipagkumpetensya sa atin ang isang tanga? Mukhang dumating na sina Dong Yuan at Yao Yao. Mukhang tapos na ang misyon. Pasok kayo. Kumusta? Tapos na ba ang misyon? Patawarin mo ako, Ginoong Air. Nabigo ang misyon. Kahit na perpekto ito. Paano pwedeng mabigo? Baka hindi siya nagustuhan si Yao Yao? Hindi. Naku, tinakpan niya pala ang video ng pananakot natin. At gagamitin niya iyon bilang ebidensya para sampahan tayo ng kaso. Ginoong Air, kailangan mo kaming iligtas. Mga bobo. Ginoong Air, huwag mo na kaming saktan. Mag-isip muna tayo ng paraan. Kunin natin ang video sa kanya. Kung hindi, lahat tayo malalagot. Ano ba ang hinihingi niya? Sinabi niya, maghanda ka ng 1 bilyon. Ginoong Air, kung hindi, ibibigay niya ang video sa pulisya. Magkano? 1 bilyon? Saan ako kukuha ng 1 bilyon? Ginoo, sinabi mo kay Ginoong Air na maghanda ng 1 bilyon. Pero wala nga siyang kumpanya, saan niya kukunin ang ganoong kalaking pera? Wala siyang pera. Pero yung ina ko mayaman. Ang ginang. Saan kaya nagaling ang ganoong kalaking pera ng ginang? Hindi ordinaryo ang ina ko. Pasok. Ginoong Qin, ito ang sek para sa 1 bilyon. Sana tuparin mo ang iyong pangako at burahin ang mga video. Tama na naman ang hula mo, Ginoo. Ang galing mo talaga. Nandyan ang computer. Asikasuhin mo yan. Ginoong Qin, kung wala ng ibang bagay, alis na muna ako. Umalis ka na. Ay, Ginoo, talagang tama ang lahat ng hula mo. Pero hindi ko pa rin maintindihan bakit ang yaman ng ginang. Tignan mo, anong bangko ito? Su Family Bank. Tama. Gusto ng pamilyang Su na sakupin ang pamilyang Qin. At ang ina ko, isang piyon ng pamilyang Su na matagal nang inilagay. Sa loob ng pamilyang Qin. Ginoong Air, nabura na ang lahat ng ebidensya. Walang backup. Magaling. Ina, kahit na naresolba na ito, wala pa rin tayong paan para mabawi ang kumpanya. Ok lang. Magre-rehistro ako ng bagong kumpanya. Kukunin natin ang lahat ng sikat na streamer mula sa kanila. Matalino ka talaga, Ina. Sa ganitong paan, matitira na lang ang kanyang kumpanya na walang laman. Pagkatapos ng 3 araw, sa influencer convention, siguradong mapapahiya siya. Ikaw na ang bahala dito. Madam. Huwag mag-alala. Hindi mo papayagan ang Madam Down. Ang Ginoo at ang Ginoo ay hindi maayos. Liduyuan na bastard. Sa lahat ng mga popular na anchor ng kumpanyan. Lahat ay nagpunta sa bagong itinatag na kumpanya ng anchor ng Master. Okay ito. Maaari silang maghukay ng mga tao, maaari namin maghuhukay. Ngunit ngayon mayroon lamang 3 araw bago ang Internet Red Conference. Up ang mga popular anchor sa loob ng 3 araw. Hindi ito madaling bagay. Ano ang punto ng paghuhukay ng pangkalahatang anchor? Kung nais nating maghuhukay tayo ng malaking bituin. Big Star. Aling bituin mayroon ngayon ang Ginoo. Handa na ibaba ang kanyang sariling presyo upang maging isang anchor. Ito ay walang pagbibigay ng mas maraming peraan. Paano mo alam kung hindi mo sinusubukan? Dapat mo munang makipag-ugnay sa akin. Sinabi ng ahente ng Bike Xiaowei. Naghahanap ako ng mga ito upang magtrabaho sa isang malaking proyekto. Ang batang master ay hindi magkakasakit muli din. Like Xiaomi ay entertainment. Ang pinakapopular na mga superstar ay hindi kahit nahanda sa mga ordinaryong bituin. Paano siya maaaring sumang-ayon upang maging isang anchor sa isang mas mababang presyo? Ano pa rin ang nakatayo?
Mabilis pumunta. Ano ang tungkol sa hangal na yon? Hindi, dapat siya ay nag-aalala. Gagawa ko siyang magandang hitsua sa internet press conference sa loob ng 3 araw. Kapag dumating ang oras, kailangan mong gumawa hanggat makakuha ka ng kanyang kulog. Wala kang pagkakataon na magmana ng pamilya Kin. Naintindihan ko. Salamat, inay. Kin, mangyaring maghintay ng sandaling. Sa lalong madaling bumaba ang Miss Bai. Ito ay karapat-dapat na maging pinakapopular na superstar ng emperador sa bansa. Ito ay isang daang beses mas mahusay kaysa sa mga maliit na kilalang tao sa internet. Ito ay mga tao lamang tulad nun. Paano ka nangangako na maging isang anchor? Master, ito ay walang silbi. Narinig ko na ang pamilya Kin. Ngayon, tila talaga ito. Nag-inom pa rin ako ng gatas. Narinig ko na nais ni Kin na makipagtulungan sa akin mas mababa. Ano ang plano mo na makipagtulungan? Gusto kong imbitahan si Miss Bai upang maging anchor sa aming kumpanya. Ikaw ba ako ay nakainis? Alam ko ito ay tulad nito. Siya ay isang superstar. Paano maaaring bigyan ang ganitong kahilingan? Hey, Miss Bai, huwag kang galit. Maaari kong, Walang paraan ako ay magiging isang anchor. Liutaw upang makita ang mga bisitan. ibig kong sabihin, maaari kong makatulong sa iyo ang iyong kapatid. Ano ang ibig mong sabihin? Narinig kong may utang sa sugal ang kapatid mo at nahuli. Totoo ba to? Ang kapatid ni Bike Xiaowei. May utang sa sugal. Paano nangyari yon? Wala man lang balita sa showbiz. Paano mo nalaman? Siyempre, sa balita noong nakaraang buhay. Hindi pa lang na-expose yung balita. Huwag mo muna alalahanin kung paano ko nalaman. Ang importante, matutulungan kitang iligtas ang kapatid mo. Ang kondisyon, magtrabaho ka bilang host sa kumpanya ko. Sage. Basta maligtas mo ang kapatid ko, gagawin ko ang lahat. Grabe, to ang sikat na artista. Ngayon, nangangako na gagawin ang lahat. Ibig sabihin, pwede na akong... Si Huye ang kumuha sa kapatid ko. Siya ang numero 1 sa probinsya. Mas malakas pa sa pamilya Kin. Sigurado ka bang mapapalaya ni Huye ang kapatid ko? Huwag kang mag-alala, walang imposible sa akin. Tara na. Huyi, dumating na si Bai Xiaowei. Hoy, talagang mahal ka ng ate mo. Dumating pa siya rito para sa'yo. Isalubong nyo si Miss Bai. Sage. Chen Chen. Eh, Chen Chen. Miss Bai, naisip mo na ba? Huye, ako. Guye, ako si Qin Fengming ng Qin Group. Ang tatay ko si Qin Yuming, nakilala mo na siya. Eh, sino pala to? Ah, yung tangang anak ng pamilya Qin. Ano? Dumating ka para ipagtanggol si Miss Bai? Hindi. Dumating ako para makipagsugal sa'yo. Interesante. Ano ang taya mo? Ito, second na 10 bilyon. Taya ko siya. Akala mo ba kulang ako sa pera? Guye, kung maliit para sa'yo ang halaga. Meron pa akong shares sa ilang kumpanya. Lahat yon, lagpas 100 bilyon. Mukhang napakahalaga sa ni Miss Bai. Handang magbayad ng ganito kalaki. Guye, tatanggapin mo ba ang hamon? Sage. Kung manalo ka, pakakawalan ko siya agad. Ang galing mo, Guye. Ano ang laro? Poker, Texas Hold M o Tongits? Hindi kailangan ng ganoon, pustahan na lang. Pustahan tayo kung sino ang mananalo sa labanang ito. AME. Ang laban ng Germany at South Korea, anong mapupustahan dito? Malayo ang agwat, siguradong panalo ang Germany. Ah, hindi. Pustahan ko, panalo ang South Korea. Ano? Mananalo ang South Korea? Hahaha. Sabi niya mananalo ang South Korea. Hahaha. Qin Xiao, pinapatawa mo ba ako? Paano mananalo ang South Korea? Parang binibigyan mo lang ako ng pera ng walang dahilan. Hahaha. Hindi naman sigurado. Hindi lang sa tingin ko mananalo ang South Korea. Pati na rin sa tingin ko makakapuntos sila ng 2 beses. Makakapuntos ng 2? Sabi niya makakapuntos ng 2. Hahaha. Sage. Kung makakapuntos nga ng 2 ang South Korea, pakakawalan ko siya agad. Ah, at saka, kanselahin ko na ang utang niya sa akin. Hahaha. Ang galing mo, Huye. Pero kung matatalo ka, huwag kang magalit kung agawin ko ang ari-arian ng pamilya niyo. Huwag kang mag-alala, Huye. Tumatalo man o nananalo, tanggap ko. Magaling. Kahit matalo ka, kaibigan kita.
Kahit hindi ako marunong sa soccer, alam kong magaling ang Germany. Hindi man lang pangalawa ang South Korea. Paano nila matatalo ang Germany? Nagpadala ka sa emosyon mo. Huwag kang mag-alala. Sabi ko mananalo ang South Korea, mananalo talaga. Qin Xiao, bakit ang lakas ng loob mo? Paano mangyayari yon? Tingnan mo, Huye. Nangunguna na ang South Korea. Swertihan lang yan. Sa kakayahan ng Germany, makakahabol sila agad at mayaangat ang puntos. Ito ang pinakamalaking sorpresa sa 2018 World Cup. Natalo ang Germany 0-2 laban sa South Korea. Tiyak ako dito. Ay nako. Aray. Huminahon ka. Huye. Huye, nanalo na ang South Korea 2-0. 2 beses nakapuntos ang South Korea, kaya nanalo ako. Paano mo nalaman? Huye, kung sasabihin kong may kakayahan akong makita ang hinaharap, maniniwala ka ba? Mukhang nagbibiro ka lang, Qin Xiao. Pero dahil natalo ako, pwede mo nang kunin. Salamat, Huye. Sandali. Ano pa ang gusto mo, Huye? Dahil nanalo ka, pwede mo nang kunin ang tsek na ito. Kuya Hu, talagang nanalo ako. Pero si Bei Chen Chen, marami siyang utang sa'yo kaya itong seke. Ipapalit ko na lang para sa kanya. Sobrang bait mo. Sige, kaibigan na kita. Kung may kailangan ka balang araw, sabihin mo lang sa akin. Salamat, Kuya Hu. Huwag mo na akong ihatid. Kuya Hu, si Bai Xiaowei ang babaeng gusto mo. Hahayaan mo lang ba siyang umalis? Tandaan mo, mula ngayon, kapatid ko na si Qin Fengming. Kung si Bai Xiaowei ang babae niya, kapatid na rin siya sa akin. Kung may magbanggit pa nito, papatayin ko. Naiintindihan ko, Kuya Hu. 1 bilyon. Binigay lang ng basta. Bobo ba talaga siya o? Qin Xiao, sinabi na ni Kuya Hu, nakakanselahin niya ang utang ko sa sugal. Bakit kailangan mo pang iwan ang seking 1 bilyon? Kung hindi natin iniwan ang seke, baka hindi tayo makalabas dito. Sabi nila tanga ang panganay ng pamilyang Qin. Pero ngayon, matalino pala siya. Nagpapanggap lang ng tanga. Bai Xiaoji, nailigtas ko na ang kapatid mo. Pwede na bang tuparin ang usapan natin? Ete, anong usapan? Wala kang kinalaman diyan. Bai Xiaoji, hindi ka naman siguro magbaback out. Qin Xiao, nangako ako sa'yo, hindi ako magbabago ng isip. Ayos, Bai Xiaoji. Bukas, maghihintay ako sa opisina. Umuwi na muna tayo. Sige. Maligayang pagdating sa Star Universe Entertainment, Bai Xiaoji. Sana alagaan mo ako, Qin Xiao. Siyempre naman. Kung wala nang iba, aalis na muna ako. Hoy, Bai Xiaoji, huwag ka muna magmadali. May iba pa akong sasabihin. Naalala ko, sinabi mo dati. Kung maliligtas ko ang kapatid mo, kahit anong ipagawa ko sa'yo. Pumapayag ka. Talagang manyakis to, pati si Bai Xiaoji pinag-iisipan. Ano ba ang gusto mong ipagawa sa akin? Wala naman akong gustong ipagawa sa'yo. Kailangan mo lang sumang-ayon sa isang maliit kong kahilingan. Ano ang hinihingi? Ang hiling ko lang ay yakapin kita sandali. Kailan pa naging ganito kabait ang loko-lokong ito? Yakap lang, yun lang. Siyempre, ano pa ba ang inaasahan mo? Sage na, halika. Ay, ang bango-bango. Okay na ba? Ha? Kung wala nang iba, uwi na muna ako. Pero tandaan mo, sa 3 araw, dumalo ka sa influencer convention. Sige. Ito yung napakataas na. Superstar na si Bai Xiaowei. Akala ko ba matry siya? Ang cute-cute pala. Umalis na siya eh. Ano, nainggit ka ba? Hindi naman ako nangahas. Halatang nainggit ka, halika, halikan kita. Ay, ang swerte naman, dito pa tayo nagkita.
Yung Master Kin. Gusto mo na naman masapo. Nagtatawa ka lang yung Master Kin. Pumunta kami ng ate ko para magpasalamat sa iyo. Magpasalamat sa akin. Kung hindi dahil sa 1.5 bilyong inilabas niyong Master Kin. Pabilhin ang Luging Game Company. Saan kami kukuha ng pondo? Pa-i-develop ang lupa sa bagong distrito. Napakabait talaga niyong Master Kin. Hahaha. Malaki na ngang nakuha niyang Master Lee. Nagbibiro pa rin dito. Kasalanan lang, yan ang tangang yung Master Kin. Una, mababa ang presyong ibenta ang lupa sa bagong distrito sa Pamilya Lee. Tapos mataas na presyo naman ang binayad para bilhin mula sa kanila. Isang malaking Luging Game Company. Mabuti nga kung ganyang tanga ang mamumuno sa Pamilya Kin. Malapit nang malugmok ang Pamilya Kin. Yung Master Kin, malaking tulong ang ginawa mo sa Pamilya Lee. Bili na lang kita ng isang influencer mamaya. Pagantimpalaan ka. Huwag na yung mga influencer. Hindi naman nila kayang pantayan ang ganda ng ate mo. Ikaw, Tama na, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Yung Luging Game Company nyo. Sa akin, kumikita na ng malaki. kumikita. Paano nangyari yun? Tama, kung kumikita talaga yung kumpanya, bakit ko pa ibebenta sa'yo? Totoo ang sinabi ni Aim Ailey at ng Young Master. Ang bagong laro ng kumpanyang iyon ay sumabog na sa fee ng ahensya pa lang. Kumita na ng 2 bilyon. 2 bilyon? Impossible yan. Nasa balita na ang balitang ito. Maaaring suriin ito ni Aim Ailey. Paano nangyari ito? Kaya nga, ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Kung hindi dahil sa kabaitan ni Emily, paano ko mabibili ang isang kumpanyang nagkakahalaga ng higit sa 0 bilyon? Kahit na makuha mo ito ng mura, ano naman? Ang lupain sa bagong development zone, sinimulan na ng Pamilyang Lee. Mahigit 4 bilyon ang puhunan kapag na-develop na. Ang tubo ay hindi bababa sa 10 bilyon, mas malakas kaysa sa iyong isang kumpanya ng laro. Ano ang pinagtatawanan mo? Natatawa ako sa katangahan mo. Inilagay mo ang lahat ng pondo. Ang Pamilyang Lee ay maghihintay na lang ng pagkalugi. Ate, tanga lang ang tanga, inggit ka lang. Ako ang inggit. Hindi mo ba alam na papalitan ng gobyerno? At ang lupang binili mo, hindi madedevelop sa loob ng ilang taon? Ano? Wala kang ginagawa. Dapat kang manood ng balita sa internet. Gago ka. Ete, tapos na tayo. Kaya nga, Inali. Talagang dapat ako ang magpasalamat sa inyo. Hindi lang nakatulong sa Pamilyang Kim na kumita ng malaki. Pati na rin iniligtas kami sa malaking problema. Kayo ang malaking biyaya ng Pamilyang Kim. Titreat ko kayo ng gatas. Markin, ikaw. Hoy, Inali, huwag kang magalit. Masama sa katawan ang galit. Kahit malaki ang lugi mo ngayon. Pero maaari kang humingi ng tulong sa akin kasi maganda ka naman. Sige, umuwi ka na kasama ang ate mo. Kasi ang ganda-ganda, isang magandang babae. Kung may mangyaring masama, hindi maganda. Qin Fengming, ang Pamilyang Lee at Pamilyang Qin. Hindi magkakasundo hanggang kamatayan, maghintay ka. Hanggang kamatayan. Ang galing ng mga paraan ni Qin Fengming. Ilang salita lang, napasukan na ang magkapatid na Lee. Ano? Gusto mong subukan? Qin Fengming, huwag mong isipin na dahil tinatawag kang kuya, totoong tao ka na. Swerte mo lang na naiinis mo sila. Wala kang karapatang magmana ng Qin family. Ako, ang panganay na tunay na anak, wala pang karapatan. Ikaw, isang hamak na anak sa labas, meron. Ikaw, Young Master, hindi na tayo sa sinaunang panahon. Ang kailangan sa pagmamana ay kakayahan. Mas magaling ang kakayahan ni Second Young Master kaysa sayo. tama. Kitang-kita naman ang kakayahan ni Second Young Master. Si Second Young Master ang dapat magmana ng Qin family. Sa pamumuno lamang ni Second Young Master ang Qin family. Ang lalago. Nakikita mo. Yan ang tinatawag na suporta ng lahat. Suporta ng lahat. Kung ikukumpara kay Second Young Master, si First Young Master, ay hindi ka dapat magsuklay ng sapatos niya. Xiao King, ikaw, Second Young Master. Ikaw, nangahas kang murahin ng tao ko. Gusto mo bang mamatay? Qin Fengming, huwag kang magyabang. Broadcasters convention ngayon. Wala akong makitang isang broadcaster man lang sa'yo. Ano ang sasaluhin mo? Sinong nagsabing wala akong broadcaster? Lahat ng broadcaster ng kumpanya mo, hinukay ko. Nandito silang lahat. Saan ka kumuha ng broadcaster? Tama. Gusto naming sumunod kay Second Young Master. Nakikita mo? Yan ang ebidensya ng kakayahan mo. Lahat gustong sumunod sa akin, hindi sa'yo. Isang walang kwentang rich kid. Pasensya na. Kagabi lang, pumirma ako ng isang broadcaster. Mas magaling ng husto kaysa sa mga basurang yan. Second Young Master. Qin Fengming, ito ang pinakasikat na broadcaster sa buong internet. Gusto kong makita kung sino ang pinirmahan mo, na mas magaling pa sa kanila. Tingnan mo doon.
Si Goddess Xiaowi. Naku, si Bai Xiaowei ay super megastar sa showbiz. Nandito pala siya. Gusto ko ng pirma niya. Bai Xiaowi. Sinasabi mo, ang pinirmahan mong broadcaster ay si Bai Xiaowi. Tama. Nakakatawa. Si Bai Xiaowi ay ang pinakamalaking bituin sa bansa. Magiging broadcaster siya para sa'yo? Panaginip. Second Young Master, sa tingin ko. Ginagamit niya lang ang pangalan ni Bai Xiaowei para magpasikat. Sasabihin ko kay Miss Bai. Ipa-file ko siya ng libel. Bilisan mo. Qin Fengming, huwag kang manghamak sa top star. Patay ka. MS Bai, fan po ako ninyo. Pwede ba tayong magpicture? CJ, bilisan mo. Salamat, MS Bai, ang bait ninyo. Nga pala, MS Bai, may narinig ako na may nanghamak sa inyo. Nanghamak sa akin. Siya nga, pinagsismisan ka niya. Sabi niya, magiging streamer siya. MS Bai, sino ba kayo? Paano kayo magiging streamer? Huwag ninyong palampasin ang ganoong klaseng tao. Boss, hindi po ako nahuli. Hindi. Sako lang. Teka, MS Bai, bakit ninyo siya tinatawag na boss? Kasi kakapirma ko lang sa kumpanya ni Kinshao para maging streamer. Naku, tama ba ang narinig ko? Isang superstar na tulad ni Bai Xiaowi. Magiging streamer? Tama ang narinig mo. Ang galing talaga ni Kinshao. Nakapirma siya ng isang katulad ni Bai Xiaowi, isang superstar. Kung makakapasok lang ako sa kumpanya ni Kinshao para magtrabaho, para araw-araw kong makita ang idol ko. Ano naman kung nakapirma ng Bai Xiaowei? Isang streaming company, hindi mabubuhay sa isang streamer lang. Tama, isang streaming company na umaasa. Kay Bai Xiaowi lang. Impossible talaga. Sino ang nagsabing si Bai Xiaowei lang? Ang streamer na napirma ko? Gulat ba kayo? Hindi nyo nakita ang tatlong tao sa likod ni Bai Xiaowei. Hello, boss. Zhang Yao, hanggang ngayon, sasabihin mo pa bang? Mas mahina ang kakayahan ni Eldest Young Master kaysa kay Second Young Master. Nakita na ng lahat ang kakayahan ni Eldest Young Master. Kung gusto ninyong bumalik, bibigyan kayo ni Eldest Young Master ng pagkakataon. Gusto ko, mabuhay sa Eldest Young Master. Gusto ko rin. Mabuhay sa Eldest Young Master. Kayong mga ito, nakalimutan na ba ninyo ang kabutihan ni Second Young Master sa inyo? Zhang Yao, ikaw lang ang mabait sa kanya, di ba? Tama. Sino ang hindi nakakaalam na para umangat ka? Umakyat ka na sa kama ni Second Young Master. Zhang Yao, wala kang hiya. Kayong mga. Zhang Yao. Ayos lang. Sila ang lugi kung alis sila. Gagamitin ko ang lahat ng resources ng kumpanya para sa iyo. Magiging pinakasikat na streamer ka sa buong internet. Hindi ka ba nag-online ngayon? Hindi mo ba alam ang mga bastos na litrato ni Zhang Yao? Kumalat na sa internet, na-block na ang account niya sa live streaming. Ano? Er. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ha? Paano kumalat ang mga litratong iyon? Hindi ba ikaw ang kumuha ng mga litrato? Ikaw lang ang mayroon noon. Naku, wala na ako. Ang hayop na iyon. Inangkin ang lahat ng streamer ng kumpanya. Wala na akong karapatang magmana ng kumpanya. Sino ang nagsabing wala kang karapatan? Kapag namatay siya, magiging yun na lang ang pamilya Qin. Salamat sa iyo ngayon, Bai. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko makukuha ang napakaraming top streamer. Huwag kang mag-alala, Qin. Kung hindi dahil sa'yo, nahulog na sana ako sa kamay ni Hu. At bagong pasok lang ang live streaming, malaki ang potensyal. Maging unang tao sa showbiz na makakakuha ng gantimpala. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Hinto. Qin Yufeng, ano ang balak mo? Qin Fengming, pinahiya mo ako ngayong hapon. Ano sa palagay mo ang balak ko? Gusto mo akong patayin? Hoy, alam pala ng gago ang balak ko. Sage, Qin, labag sa batas ang pagpatay. tayo lang ang nandito. May iba pa ba? Kapag pinatay ko kayo, sino ang makakaalam? Tama ba, Sen? Huwag kang mag-alala, lalubhasa ako sa pagtatago ng bangkay, ako na ang bahala. Kung ganun, simulan na natin, Qin. Huwag mong sisihin ako. Sisihin mo ang masamang kapalaran mo, simulan na. Sandali. Si Sen, di ba? Magkapatid kami ni Hugh. Kapag pinatay mo ako, hindi ka palalampasin ni Hugh. Kilala mo si Hu? Siyempre, Haha Sen, huwag kang maloko ng gago. Napakataas ng estado ni Hu. Paano niya makikilala ang gago? Sen, bigyan mo ako ng 10 minuto. Tatawagan ko si Hugh. Sige, bibigyan kita ng 0 minuto.
Hoy, kilala mo si Boss Hu, di ba? 1-0 minuto na. Nasaan si Boss Hu? Sabi ko na nga ba, Sen? Hindi niya talaga kilala si Boss Hu. Gagawin na natin. Sige, gawin na. Boss Yu, Anong oras na? Ganyan pa rin ang ginagawa mo sa amin? Akala mo ba tanga kami? Anong nangyayari, Boss Hu? Nagbayad ako ng 5 milyon para ipaturo ni Sen kung paano ituring ang tangang ito. Pero sabi nito, kilala niya kayo, Boss Hu. Magkapatiran daw kayo. Pero kayo, napakadakila ng inyong estado. Paano kayo magiging magkapatiran ng tangang ito? Maliwanag na paninirang puri ito sa inyo. Kung tanga ang kapatid ko, ibig sabihin, tanga rin ako. Ako. Boss Hu, patawad. Humarang sa kapatid ko. Gusto mo bang mamatay? Kapatid. Ayos ka lang ba? salamat Boss Yu. Okay lang ako. Mabuti naman at okay ka. Gusto ka nitong patayin. Anong gagawin mo? Kuya, patawad. Nagbibiro lang ako. Kuya. Huwag kang mag-alala, kapatid kita. Hindi kita papatayin. Salamat, kuya. Boss Yu, pakiusap. Sampalin niyo ng husto ang kapatid kong ito. Anong ginagawa nyo? Gawin ang sinabi ng kapatid ko. Opo. Kuya, mali ako, kuya. Masyado kang mabait, kapatid. Boss Yu, kapatid ko pa rin siya. Kailangan kong magpaliwanag sa pamilya. Paano mo nalaman na kapatid mo siya? Tatay, bakit ka nandito? Feng Ming, anong nangyari sa'yo? Bakit mo sinasaktan ang kapatid mo? Tatay, binayaran niya para patayin ako para mamanahin ang ari-arian. Binugbog ko lang siya, mabait na ako. Anong sinasabi mo? Nagbayad para patayin ka? Paano niya nagawa yon? Feng Ming, baka nagkakamali ka. Yu Feng ay tunay mong kapatid. Paano siya magbabayad para patayin ka? Boss Yu, pasok ka. Halika rito. Lolo Qin, totoo ang sinabi ng panganay. Binayaan nitong lalaki ang tauhan ko. Para patayin ni Asen ang panganay. Sabi niya, yon lang ang paraan para mamanahin niya ang negosyo. Buti na lang nahuli ko at napigilan ko. Kung hindi, hayop ka. Kapatid mo yan, nagpapatay ka? Ikaw. Honey, si Yu Feng siguro nalilito lang. Huwag mo na siyang saktan. Anak mo rin yan. Pa, hindi yan tunay mong anak. Anong sinasabi mo? Pa, hindi yan tunay mong anak. Ito, ipinadala siya ng pamilya Su. Para maging tauhan dito sa pamilya Qin, pati si stepmom. Nandito rin para tulungan siya. Honey, huwag kang maniwala. Si Yu Feng. Hindi ako nagsisinungaling. Yu, dala mo ba ang mga dokumento? Siyempre naman. Honey, mali ako. Ikaw, ang bait-bait ko sa'yo. Gusto mo pang agawin ang negosyo ng pamilya Qin. Dapat kang mamatay. At tong hayop na to, dapat ka ring mamatay. Pa, huwag kang magalit. Huwag mong pahirapan ang katawan mo dahil sa kanila. Tama ka. Mga tauhan, dalhin niyo siya. Baliin ang mga binti niya. Pa, mali na ako. Yu Feng. Tungkol naman sa babaeng to. Sa'yo na siya. Siguraduhing magbayad siya. Honey, huwag. Honey, mali na ako. Tumahimik ka. Kuya, mali na ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Makinig ka. Qin Yu Feng, sa nakaraang buhay, hindi mo pinahalagahan ang buhay ko. Pinatay mo ako, ngayong buhay, nakuha mo na ang nararapat sa'yo. Si Li Minghao naman ang susunod. Yu Feng. Pa, pasensya na. Ako ang may kasalanan sa pamilya Li. Hindi mo kasalanan to. Sino ba ang mag-aakala? Isang kumpanyang laro na palaging lugi. Bigla na lang magkakaroon ng hit na laro. Sino ang mag-aakala? Ang bagong administrasyon ay ipagpapaliban ang pag-renew ng distrito. Kapalaan na yan. Pero pa, ano ang gagawin natin? Nakatali ang pera ng pamilya natin. Tatanggapin na lang ba natin to? May pagkakataon pa. Anong pagkakataon? Kung papayag ka lang na pakasalan ang panganay ng pamilya Su. May pagkakataon pa tayong mabawi ang lahat. Pumayag ka na. Pa, papayag ako. Mabuti. Ginoo, oras na para mag-almusal. Kumusta naman, magaling ba akong personal assistant? Gustong-gusto ni Ling Yue ang buhay niya ngayon. Salamat po, Young Master. Ang bait mo talaga.
Tara, kain tayo. Young Master, may problema. Pumunta ulit si Liming Hao sa bahay ng mga Kiao. Pinipilit pa ng pakasalan siya ni Miss Kiao. Ang tapang naman ni Liming Hao. Mawawala na ang pamilya nila, ninanakawan pa ako ng asawa. Tara, tingnan natin. Qin Fengming. Nagtutulungan na ang mga pamilyang Li at Su. Ahig gaano ka pa kagaling, siguradong mapapahamak ang pamilya ninyong Qin. Haha, opo, o sili. Ang bait mo naman, ang dami mong regalo. Sige, papayag na ako sa kasal ninyo ni Yu. Maraming salamat to, Uncle Kiao. Ayoko. Huwag kang magmalikot, Yu. Sili, sayo. Mula nang matalo niya ako kay Fengming, wala na akong kinalaman sa kanya. Kahit mag-asawa man ako, si Qin Fengming ang pakakasalan ko. Yu, alam mo ba, nagtutulungan ang mga pamilya naming Li at Su. Malapit nang mapahamak ang pamilyang Qin. Kung pakakasalan mo ang tangang iyon, hindi maganda ang kalalabasan mo. Kahit wala siyang kahit ano, pakakasalan ko pa rin siya. Kalokohan, ang utos na magulang at ang salita ng tagapag-ugnay ang masusunod. Hindi ikaw ang magdedesisyon sa kasal mo. Habang anak mo ako, sili lang ang pakakasalan mo. Mamamatay na lang ako, ayoko pa rin makasal sa kanya. Hinto, sino man diyan, pigilan siya. Tumabi kayo. Tatay, Pasensya na, nahiya ka pa. Spoil kasi itong batang ito mula pagkabata. Okay lang, Uncle Kiao. Gusto ko talaga ang katapangan ni Yu. Hahaha. Sech, basta gusto mo. Kung gusto mo, ngayong gabi na lang. Magpakasal na kayo. Parang hindi maganda yon. Okay lang. Alam ko ang ugali ng anak ko. Basta masakop mo siya. Talagang magiging tapat siya sa'yo. Kung ganon, susundin ko na lang. Huwag kang mag-alala, Yu. Alagaan kita ng mabuti. bitawan mo ako. Liming Hao, subukan mong galawin siya. Qin Fengming, binabalaan kita. Liming Hao, kung gagalawin mo ulit siya. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong papatayin kita? Fengming, Okay lang, nandito ako. Qin Fengming, huwag kang masyadong mayabang. Malapit nang ikasal ang ate ko sa Su family, si panganay na si Sudonglay. Pag nagtulungan ang Li at Su families, wala na kayong Qin family. Talaga? Si Sudonglay ba to? Mukhang pati yung suot kong sirang sapatos gusto niya. Mukhang hindi ganon kagaling ang panganay ng Su family. Ikaw. Qin Fengming, baliw ka. Alam mo ba, ngayon, si Li ay bayaw na ni panganay na si Su. Hinayaan mo lang siyang ganyanin? Li. Qin Fengming, binali mo daliri ko. Sabihin ko sa'yo, patay ka. Hoy, Sen, ako to. Inapi ako sa Kiao family. Tulungan mo ako. Fengming, umalis ka na. Tumatawag siya kay Sen. Huwag kang mag-alala kahit kanino siya tumawag ngayon. Pareho lang ang resulta, patay. Pero si Sen, siya ang pinakamalakas sa ilalim ni Hu. Mabagsik siya. Talagang huwag kang mag-alala kahit si Hu pa ang dumating. Pareho lang ang magiging resulta. Fengming, darating na si Sen. Mamaya sa harap ni Sen, tingnan natin kung matapang ka pa magyabang. Qin Fengming, hindi mo pa alam. Si Sen ay kaibigan. Nang bayaw niyang si Su, ginanyan mo siya. Kung ako sa'yo, lumuhod ka na at humingi ng tawad. Baka maawa pa siya sa'yo. Tito Kiao, ang bilis mo magbago ng mukha. Ilang araw lang, tinawag mo pa akong manugang. Ngayon, tumutulong ka na sa iba. AMEA, ano ba alam mo? Nagkakaisa na ang Li at Su families. Malapit nang mawala ang Qin family. Ito ang tawag sa matalinong pagdedesisyon. Yu, halika rito. Ito ang tunay mong mapapangasawa. Ginoo, dumating na si Sen Saich. Hahaha, Qin Fengming. Nandito na si Sen, wala ka na. Halika. Saluhin natin si Sen, halika. Fengming, Maniwala ka sa akin, nandito ako. Halika, umupo tayo. Sen, ipaghiganti mo ako. Nabali niya kamay ko. Huwag kang mag-alala, kaibigan ko ang bayaw mo. Ipaghihiganti kita. Sabihin mo kung sino, Kuya Sen. Siya yon. Kuya Sen, kanina hindi lang nila binali. Ang daliri ko, sinabi pa nila na kahit dumating si Huyi, hindi siya matatakot. Halatang hindi nila iginagalang. Ayo si Huyi, Kuya Sen. Tama si Young Master Li, sobrang yabang nito. Gusto pa niyang agawin ang anak ko. Ikaw, pakawalan mo agad ang anak ko. Mukhang galit na talaga si Kuya Sen. Patay na to. Sobra ang pag-alaga ni Kuya Sen kay Young Master Li. Tama pala ang desisyon ko.
Ang isang pamilyang Qin na malapit ng bumagsak. Hindi makakapantay sa pamilyang Li na nakipag-alyansa sa Su. Ang problema lang, masyadong matigas ang ulo ng anak ko. Hindi pwede. Kailangan niyang maintindihan na si Qin Fengming ay walang kwentang tao. Oy, Qin Fengming. Tingnan mo, galit na si Kuya Sen. Pakawalan mo ang anak ko. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Hoy, Kuya Sen, bakit mo ko sinasaktan? Nga, Kuya Sen. Si Tio Kiao ang magiging biyenan ko. Bakit mo siya sinaktan? Ang lalakas ng loob ninyo, hinamak ninyo si Young Master Qin. Alam ba ninyong kapatid siya ni Huyi? Ano? Young Master Qin, pasensya na, hindi ko alam na kayo pala ito. Yumuko pa sa kanya si Kuya Sen. Siya nga ba talaga ang kapatid ni Huyi? Naku, kanina ko pa siya inaasar. Di nyo naman alam. Salamat, Young Master Qin. Young Master Qin, dahil naglakas loob silang bastusin ka. Ano ang gagawin natin sa kanila? Ay, Young Master Qin. Napagod lang talaga ako. Kasi naniwala ako sa mga sinabi niya, kaya ko kayo na-offend. Sana'y patawarin niyo ako. Pakiusap, dahil sa anak ko, patawarin niyo na ako ngayon. Huwag kang mag-alala, ikaw ang magiging biyenan ko. Hindi kita sasaktan. Pero itong isa, baliin ang kanyang mga paa. Itapon sa labas. Eksperto ako diyan, hawakan niyo siya, ilabas. Kuya Sen, ang asawa ng kapatid ko ay si Young Master Su ng pamilyang Su. Si Su Donglei. Sigurado ka bang kalabanin mo ako? Ano ba si Su Donglei? Hindi siya makakapantay kay Young Master Qin. Hatakin niyo palabas. Hintayin mo. Young Master Qin, nag-alyansa na ang pamilyang Li at Su. Kailangan nating mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Ngayon, tawagan mo si Boss Hu at sabihin mo. May malaking negosyo ako. Gusto kong makipag-usap sa kanya. Sage. Su Donglei. Hindi pa kita nababayaran sa pagtatangka mong agawin ang aming Li family. Ngayon, nakikisali ka pa sa mga Li family. Kaya sabay-sabay na kayong mawawala. Ikaw, wala kang ambag kundi problema. Pa. Ate, nabali ang kamay ko. Ganito na siya, bayaw. Ipaghiganti mo ako, magpagaling ka muna, huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita, salamat bayaw. Pero may boss Hu siyang nasa likod. Paano natin siya ipaghihiganti? Ang lakas lang naman ni Boss Hu ay maraming tao. Pagdating sa pera, 10 Boss Hu pa, hindi pa rin tayo matatalo. Boss Hu. Sabi niya Sen, may negosyo kang gustong pag-usapan sa akin. Anong malaking negosyo? Boss Hu, magtulungan tayo. Sakupin natin ang buong Su family. Ano sa tingin mo? Ang assets ng Su family ay lampas 100 bilyon. Kahit magtulungan tayo, mahirap pa ring ibagsak ang Su family. May plano ako. O, sabihin mo, Boss Hu, ano sa tingin mo sa plano ko? maganda ang plano, pero ang problema, saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Huwag kang mag-alala, Boss Hu. Ako na ang bahala sa pera. Ginoo, masama ang balita. Binibili ng Su family ang mga shares natin ng maramihan. Hindi ba't maganda yon? Sa ganitong paraan, tiyak na tataas ang stock ng grupo natin. Ang Su family talaga, napakabuti nyo. Pero Ginoo, kung ganito, magiging. Malaking shareholder ng grupo natin ang Su family. Mapupunta rin sa kanila ang controlling stake. Ito nga ay problema. Ngayon mo lang nalaman, huli na. Ginoo, ano ang gagawin natin ngayon? Ano pa ang magagawa? Malakas at mayaman ang Su family, mahirap pigilan. Yelan, ganito na lang. Ibenta na lang natin ang lahat ng shares natin. Nabaliw na naman ito. Sa ganitong panahon, hindi ka agad bumili ng shares. Ibebenta pa. Hindi ba't parang isinusuko mo lang ang controlling stake ng grupo? Ginoo, balak mo bang sumuko na lang? Anong magagawa natin kung hindi tayo susuko? Wala rin tayong pera gaya ng pamilya Su. Sa huli, mabibili rin naman tayo ng pamilya Su kaya mas mabuti pang mag-cash out tayo sa pinakamataas na presyo ng stock. Sa oras na yon, dadalhin kita sa buong mundo. Hindi ba't masaya yon? Ano sa palagay mo ang ideya ko? Napakatalino mo, Panginoon. Ang tanga talaga ng taong ito, wala ng pag-asa. Nabili na namin ang 46% ng shares ng King Group. Kailangan lang namin ng karagdagang 5%. At ganap na nating makokontrol ang King Group. AME, ipagpatuloy lang ang pagbili. Okay lang gumastos ng kaunti. Basta makuha lang natin ang shares ng Qin. Iyon ang magiging katapusan ng pamilya Qin. Magandang balita, Ginoong Su. Si Qin Fengming nagbenta rin ang kanyang sariling shares. Ano? Nagbenta siya ng kanyang sariling shares? Nababaliw na ba siya?
Mayroon bang plano rito, GNG Lee? Wala. Nagpadala na ng mensahe si Su Lingyu. Sabi niya, ang tanga talaga ni Qin Fengming. Alam niyang hindi niya tayo kayang talunin, kaya isinuko niya ang shares. Balak niyang maglibos sa mundo. Ang tanga talaga. Hindi niya ba talaga naisip na bibilhin ko lahat ng shares? Tapos mag-cash out at maglibot sa mundo? Panaginip lang iyon. Bilisan mo. Bilhin mo na ang 5% shares. Sage, Shishi, ang ating kasal. Baka bukas na lang natin gawin? Sa harap ng lahat ng bisita. Alisin ko ang titulo niya bilang presidente ng Kin Group. Gagawin ko siyang tunay na taong walang tahanan para magiganti sa kapatid mo. Sage. Gino, talaga bang pupunta tayo sa kanilang kasal? Bakit hindi? Makikita ko ang panganay ng pamilya Su na pakakasalan. Magagawa ako. Saan maganda, di ba? Pero, Ay, sige na, wala nang pero. Nandito na tayo. Qin Fengming, talaga bang pumunta ka? Inimbita ako ng kapatid mo, paano ako hindi pupunta? Ikaw naman, bilang utusan, hindi ka ba dapat nagbabantay sa bahay? Anong ginagawa mo rito? Qin Fengming, hindi mo ba talaga naisip na kusang loob akong magiging utusan mo? Kung hindi dahil kay Ginoong Su, paano ako matitiis ang pang-alipusta mo? Pero ngayon, okay na. Malapit nang mawala ang inyong pamilya, Kim. Ang kahihiyang dinala mo sa akin, ibabalik ko ng 100 beses sa iyo. Sandali. Mawawala ang pamilya Kim. Sino nagsabi? Ako. Su Xiao, maayos naman ang pamilya Kim ngayon. Paano mawawala? Hindi mo ba alam na ang Sushi ay naging pinakamalaking shareholder ng Qinshi Group? Alam ko. Ang mga shares na yon ay ibinenta ko pa sa'yo. Bakit nakangiti pa rin ang tangang ito? Baka may problema talaga sa utak niya. Kung alam mo, dapat maintindihan mo na ang Sushi ay may absolute control sa Qinshi Group. Isang salita ko lang, mapapaalis ka na kasama ng tatay mo. Tama. Ang Sushi na ang may hawak ng absolute shares ng Qinshai Group. Pero wala kang karapatan na makialam sa mga gawain ng Qinshai Group. Qin Fengming, talagang tanga ka. Asawa ko ang chairman ng Sushi. Kung kontrolado na ng Sushi, ang shares ng Qinshi, tanggalin ka sa pwesto. Ay isang salita lang. Qin Fengming, napakatanga mo. Paano mo pinamahalaan ang kumpanya? Kung hindi dahil kay Qin Yuming, na matandang suportado siya. Paano siya magkakaroon ng pagkakataong magmana ng Qinshi Group? Tama. Pero kung hindi dahil sa katangahan mo, na namahala sa Qinshi Group, hindi kami madaling makakakuha ng Qinshi Group, di ba? Qin Fengming, naintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Pero ang sasabihin ko, ang pagkatao mo bilang chairman ng Sushai Group ay tinanggal na. Anong karapatan mo pa na makialam sa aming Qinshai Group? Qin Fengming, tama ba ang narinig ko? Nababaliw ka na ba? Ako ang tanging tagapagmana ng Su family. Sino ang makakatanggal? Sa aking posisyon bilang chairman, ako. Huyi, kahit gaano kalakas ang kapangyarihan mo, wala kang karapatan na makialam sa aming Su family. Bakit wala? Ako ngayon ang pinakamalaking shareholder ng Sushi Group. Mahigit 60% ang hawak kong shares. Ako ang masusunod sa buong board. Ang pagtatanggal sa iyo bilang chairman, ano lang iyon? Huyi, kahit gaano kakagaling, paano mo magiging ang pinakamalaking shareholder ng Su Group? Ayaw mong bumili ng shares ng Qin Group, hindi ba? Ako naman, hindi ko kaya bumili ng equity na Su Group mo. Ang market value ng aming Su, triple ng inyong Qin Group. Kahit gaano pa kayaman si Hu, hindi sapat yan, di ba? Wala ako. Pero si Qin Xiao meron. Lalong impossible yan, mahirap na to. Ibinenta na niya lahat ng equity niya. Hindi pa rin sapat, siguradong niloloko ninyo ako. Tama ang assets ng Su. Talagang mas marami kaysa sa aming Qin Group. Kahit ibenta namin lahat, siguradong hindi sapat ang pera. Swerte lang, bumili ako ng cryptocurrency dati. Kumita ako ng 20 bilyon, sapat na yan, di ba? 20 bilyon? Ang swerte naman. 20 bilyon, 20 bilyon, 20 bilyon, 20 bilyon. Hindi pa rin sapat. Nakalimutan kong sabihin, $dollars yan. Woo, 20 bilyong dolyar. Tingnan mo, ito ang subscription agreement para sa equity ng Su Group. Bukod pa riyan, may shareholder na nagreklamo, ginamit mo ang pera ng kumpanya. Nagdulot ito ng malaking pagkalugi sa kumpanya, ikaw ay inaaresto na.
Sumama ka sa amin. Dalhin na. Dongle. Kinshao, mali ako, patawarin mo ako, Kinshao. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon. Sige, kung pipilain mo ang kapatid mo ngayon. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sage. Ete, huwag. Si Liminghaw ay napilay na mula ngayon. Sa wakas, nabawi ko ang hustisya para sa sarili ko sa nakaraang buhay.